Siya ang pinakamalakas na cultivator sa kontinente ng Luiwa. Sa loob lamang ng 50 taon, nalampasan niya ang hindi mabilang na kilalang makapangyarihan sa buong kontinente. Sa edad na 65, matagumpay siyang umabot sa ika-11 antas ng cultivation at naging pinakamataas na nilalang sa buong kontinente. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang kaluwalhasyan, pinaglaruan siya ng malupit na tadhana. Matapos talunin ang demonyong hari na nagtangkang sakupin ang kontinente ng Luoiwa, pinagtaksilan siya ng isang grupo ng mga sakim na buitre. Sa huling sandali ng kanyang buhay, nanumpa siya ng isang malupit na sumpa. Kakalagkarin ko ang bawat isa sa inyong mga basura pababa sa pinakamalalim na hukay ng impyerno. Nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata, ang lahat sa paligid niya ay tila kakaiba at malayo. Lumingon-lingon siya sa pagkalito, na nagdulot lamang ng malakas na tawanan mula sa mga taong malapit. Ang panganay na young master ng pamilyang Yi ay talagang delikado. Nang siya na ang susunod sa pagsusulit, hinimatay siya. Hindi na siya young master, matagal na siyang pinalaya sa pamilyang Yi. Brother Lin, ituloy na natin ang pagsusulit para hindi masayang ang oras sa basurang ito. Tingnan natin kung makakabasag tayo ng record. Sinulyapan siya ng lalaking tinawag na Brother Lin, na nakahandusay sa lupa, na may mayabang na kasiyahan. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa gilid ng kanyang bibig. Hindi ba halata? Magbabasag ako ng record para sa inyo ngayon din. Habang unti-unting nag-aalisan ang mga tao, bumuhos ang mga hindi pamilyar na alaala sa kanyang isipan. Noon lang niya napagtanto na hindi na ito ang kontinente ng Luoyue at napunta siya sa katawan ng isang binatang nagngangalang Yemo. Ang pamilyang Ye ay isang prestihiyosong lokal na angkan, ngunit si Yemo ay may mga baradong meridian at napakahinang katawan na naging dahilan para siya maging walang silbing itinakwil ng pamilya. Dahil wala na ang parehong magulang at walang kapangyarihan o suportang masasandalan, si Yemo ay pinalayas ng kanyang mga manhid na kamag-anak. Mula sa mga alaalang iyon, nalaman niya na ang mga tao sa mundong ito ay hindi pa dalubhasa sa landas ng cultivation. Samantalang siya, na nagmula sa kontinente ng Luoyue, ay nagtataglay ng lihim na paraan upang sumipsip ng espiritual na enerhiya at mag-cultivate. Habang patuloy siyang sumisipsip ng espiritual na enerhiya sa paligid, ang kanyang cultivation ay tumaas sa nakakagulat na bilis. Hindi nagtagal, naabot niya ang unang antas ng cultivation, at ang problema ng mga baradong meridian sa kanyang katawan ay ganap na nalutas. Basta't makabalik siya sa ika-11 antas na dati niyang naabot, mapipilitan niyang makabalik sa kontinente ng Luoyue. At pagdating ng araw na iyon, walang sinuman sa mga taksil na iyon ang makakatakas. Pero sa ngayon, kailangang malaman ni Yemo kung gaano kalaki ang talento ng katawang ito. Ngunit pagdating niya sa lugar ng pagsusulit, agad siyang sinalubong ng mas maraming panunuya at paghama. Bakit hindi ka nalang umupo sa isang malamig na lugar at huwag humarang? Kailangan pa bang subukan ang isang basurang tulad mo? Bukod pa riyan, ang kasama mong susubok ay si Lin Bei, ang record holder ng eskwelahan. Ngumiti lamang si Yemo dahil ang pisikal na kakayahan ng isang cultivator ay nasa ibang antas kumpara sa ordinaryong tao. Sa malakas na putok ng starting pistol, humarurot si Lin Bei na parang hangin sa sobrang bilis na napasinghap ang mga tao, habang si Yemo ay nanatiling nakatayo at hindi gumagalaw. Pagkatapos ay ngumiti siya ng may kumpiyansa. Ano naman kung hayaan kitang mauna ng 3 segundo? Nang matapos ang 3 segundo, sumugod si Yemo na parang palaso na pinakawalan mula sa pana. Sa sobrang bilis ay halos lumabo ang kanyang anyo. Ang tanawin ay nagpatulala sa lahat ng nanuya sa kanya. At kahit ang gurong nakatayo sa malapit ay tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa isang iglap, nalampasan na ni Yemo si Lin Bei. Sa sumunod na iglap, nasa finish line na siya. Nang tingnan ng guro ang timer, sobrang gulat niya na halos hindi niya maisara ang kanyang bibig. Ang oras ni Student Yemo ay 9.78 segundo, iyon ay isang bagong record. Si Yemo mismo ay medyo kontento sa ipinakita ng kanyang katawan. Ngunit ito ay simula pa lamang para makabalik siya sa tuktok na dating sa kanya. Pagkatapos pumasok sa banyo, tinitigan ni Yemo ang kanyang refleksyon sa salamin at nag-isip na kung gusto niyang bumalik sa ika-11 antas ng cultivation sa lalong madaling panahon, kakailanganin niya ng mga espesyal na halamang gamot para mapabilis ang proseso. Ngunit ang mga halamang gamot na iyon ay napakamahal. Ang perang iniwan ng orihinal na may-ari ay hindi sapat. Kahit na si Yemo ay maaaring kumita ng pera sa pagguhit ng mga anting-anting, ang $50 na natira sa kanyang account ay hindi sapat para bumili ng mga materyales para sa mga mababang antas na anting-anting. Sakto namang pumasok din si Lin Bei sa banyo, kasunod ang isang grupo ng mga mayayabang na alipores. Nang makita siya ni Lin Bei, tumawa ito. Dito ka lang pala nagtatago, kanina pa kita hinahanap, loko. Ininis mo talaga ako ngayon. Kaya napagdesisyonan kong kunin ng maaga ang protection fee para sa buwang ito. Habang tinitignan sila, mas maraming alaala ng orihinal na may-ari ang lumabas sa isipan ni Yemo. Ang dating Yemo ay palaging kinikikilan ng mga ito. At bawat buwan, sinisingil nila siya ng pera sa dahilan na pinoprotektahan siya. Sa katunayan, nabayaran na niya sila noong nakaraang linggo. Nang makitang tahimik si Yemo, lalong nainis ang grupo. At isa sa kanila ay itinaas ang kamao at direktang sumuntok sa kanya.
Tumagilid si Yemo at iniwasan ang suntok, pagkatapos ay gumanti ng isang matalas na uppercut. Ang isang suntok na iyon ay agad na nagpatumba sa lalaki. Pagkatapos noon, itinaas niya ang kanyang kanang binti, at nagpakawala ng isang malakas na roundhouse kick na tumama sa leeg ni Liliang. Sa harap mismo ng mga gulat na mata ng dalawa, nawalan ng malay si Liliang. Nang makita ang itsura sa kanilang mga mukha, ngumiti si Yemo. Anong problema? Takot ka rin? Ang dalawang lalaki ay agad na nagalit sa pangungutya at sumugod sa kanya na may nakataas na mga kamao. Ngunit bago pa man umabot ang alinmang suntok sa kanya, kaswal niyang sinalo ang parehong kamao sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay hinigpitan niya ang kanyang hawak nang may bigla ang lakas at ang dalawang lalaki ay napaluhod sa sakit. Ang lahat ng kayabangan nila kanina lang ay naglaho at napalitan ng mga sigaw ng pagsuko at desperadong paghingi ng tawad. Nang makita yon, agad siyang nawalan ng interes at basta na lang silang itinapon sa tabi. Ngunit sakto namang nagkamalay na ang isa sa mga lalaki sa likuran niya, pinilit tumayo at sumugod muli sa kanya. Ang kanyang reaksyon ay mas mabilis pa. Lumingon siya at sinuntok ng diretsyo ang mukha ng lalaki, na nagpatalsik sa kanya ng ilang metro sa ere at nagwasak sa pinto ng banyo. Pagkatapos ay lumingon siya upang tingnan ang dalawa pa. Ibalik ninyo ang sa akin. Ang mga salitang iyon ay nagpatulala sa kanilang dalawa. Ang kanyang tingin ay lalong lumamig. Ang mga bagay na ninakaw ninyo sa akin. Agad nilang naintindihan. Nagmamadali nilang kinuha ang lahat ng pera na dala nila at ibinigay sa kanya nang nanginginig ang mga kamay. Paglabas ng banyo, masayang binilang ni Yemo ang pera sa kanyang kamay. Hindi ito gaanong kalaki, ngunit sapat na para bumili ng ilang mababang kalidad na materyales at gumawa ng ilang simpleng anting-anting. Doon mismo nagsimula ang unang hakbang ng kanyang paghihiganti. Ang mga anting-anting ay isa sa mga pinakakaraniwang paraan na ginagamit ng mga cultivator. At hanggat may espiritual na enerhiya na ipinapasok sa mga materyales, maaari silang gumawa ng mga milagrosong epekto. Kahit si Yemo, nakararating pa lang sa unang antas ng cultivation, ay kayang gawin ang mga ito ng madali. Hindi nagtagal, ilang anting-anting ang matagumpay na nagawa. Basta't maibenta niya ang mga ito, makakapag-ipon siya ng sapat na pera. Pagkatapos nito, makakabili na siya ng ilang karagdagang halamang gamot para tulungan ang kanyang cultivation at gawin itong mga tableta. Ngunit lumipas ang 3 linggo at hindi pa rin makahanap si Yemo ng kahit isang mamimili para sa mga anting-anting. Ang mga tao sa mundong ito ay tila lubos na naghihinala sa mga ganitong bagay. Sakto namang isang pilay na aso na puno ng sugat sa gilid ng daan ang nakakuha ng kanyang pansin. Ilang hakbang lang itong nakakilos bago bumagsak sa lupa. Mabilis siyang lumapit para tingnan ito at halata na nasagasaan ng aso. Nagmamadali siyang kumuha ng isang anting-anting at naisip, gagamitin ko ito sayo. Subukan ko na rin kung gaano talaga kalakas ang anting-anting na ito. Nang idikit niya ang anting-anting sa katawan ng aso, sumabog ito na may berdeng liwanag. Ito ang healing talisman na ginawa niya na kayang ibalik ang function ng mga patay na organo at pagalingin din ang mga sugat sa katawan. Sa loob lamang ng ilang sandali, iminulat muli ng asong nag-agaw buhay ang mga mata nito at lahat ng sugat sa katawan nito ay tuluyan ng gumaling. Habang marahan niyang hinahaplos ang ulo ng aso, isang pagtatalo ang biglang sumiklab sa likuran niya. Isang askal lang naman. Kung mamatay, edi mamatay. Isa pa, hindi mo na kailangang hanapin pa yan. Walang pasensya ang tono ni Wong Peng. Galit na sumagot si Su Jingwen. Wong Peng, may konsensya ka pa ba? Ikaw ang nakasagasa sa asong iyon. Pero sa sandaling malinaw na nakita nilang dalawa ang eksena sa harap nila, pareho silang natigilan sa gulat. Ang tuta na kasasagasa lang nila ay maayos na ngayon, nakapahinga sa kanyang mga braso nang walang kahit isang dalos. Nagmamadaling lumapit sa kanya si Su Jingwen, puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Malinaw kong naaalala na duguan siya matapos masagasaan ng kotse. Halos mamatay na siya. Paano mo nagawa yon? Yumuko siya at ibinaba ang aso sa lupa at sa sandaling iyon, napansin ng kanyang mga mata ang bag mula sa Ninghay Hospital sa kamay ni Su Jingwen. Mukhang may sakit ang isang tao sa pamilya niya. Para sa kanya, iyon ay isang pagkakataon. Pagkatapos ay kinuha niya ang isa sa mga talisman na kanyang nilikha at sinabing, ito ang ginamit ko para pagalingin siya. Isang protection talisman. Pero bago pa makapagsalita si Su Jingwen, humakbang si Wang Peng mula sa likuran niya na may mukhang puno ng paghamak. Isa ka lang manloloko sa kalye, huwag mong isipin na maloloko mo ako. Pagkatapos ay lumingon siya kay Su Jingwen at idinagdag, Wen, huwag kang maniwala sa kanya. Malay mo, sinadya niyang iwan ang asong iyan dyan. Gayunpaman, hindi pinansin ni Su Jingwen si Wang Peng at lumingon sa kanya na may pag-asa sa kanyang mga mata. Kaya bang gamutin ng mga talisman mo ang isang pasyenteng vegetative? Huminto siya sandali, ang isang vegetative state ay isang uri ng spiritual damage. At hanggat gumamit siya ng isang mind-clearing talisman na nag-aayos ng mental trauma, malulutas ang problema. Pagkatapos ay itinulak niya si Wang Peng, kumuha ng isang mind-clearing talisman, at lumapit kay Su Jingwen. Ito ay isang mind-clearing talisman, nagkataong napakabisa nito para sa ganyang kondisyon. Madali itong gamitin. Ihagis mo lang sa target.
Tungkol naman sa presyo, ang malaki ay 20,000 at ang maliit ay 10,000. Pagkatapos niyang magsalita, naglabas si Su Jingwen ng tseke nang walang anumang pag-aalinlangan. Bibigyan kita ng 50,000. Gusto ko lahat. Kinuha niya ang tseke gamit ang isang kamay at inilagay ang mga talisman sa kamay ni Su Jingwen gamit ang isa pa. Ang dilaw ay protective talisman at ang pula ay fireball talisman. Regalo ko na sayo ang dalawang iyan, pero sana hindi mo na kailangang gamitin ang alinman sa mga ito. Habang pinapanood si Yemo na papalayo, sa wakas ay natauhan si Su Jingwen at nagmamadaling tinawag siya. Teka, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ikinaway ni Yemo ang kanyang kamay at sinabing, ang pangalan ko ay Yemo. Tumingin si Su Jingwen sa mga talisman sa kanyang kamay at dahan-dahang lumungkot ang kanyang ekspresyon habang nagdarasal sa sarili, umaasa na talagang gagana ang mga ito sa kanyang ina. Para naman kay Yemo, ngayong may pera na siya, oras na para maghanap siya ng matutuluyan. Bukod doon, kailangan din niyang maghanap ng mga halamang gamot na makakatulong sa kanyang cultivation. Ngunit sa sandaling iyon, ang asong sumusunod sa kanya ay biglang nagsimulang tumahol sa isang kalapit na bakuran. Lumingon siya at agad napagtanto na ang buong bakuran ay nababalot ng spiritual energy. At doon mismo sa damuhan, isang silver heart herb ang tumutubo. Samantala, pabalik sa ospital, sinalubong si Su Jingwen ng matinding pagtutol mula sa kanyang ama habang hawak ang mga talisman sa kanyang kamay. Ilang beses na ba ito? May malubha na bang nangyari sa utak mo? Naniniwala ka talaga sa basura ng manlolokong iyan? Anong susunod? Mag-upa ka ba ng albularyo? Ang mga salitang iyon ay tuluyang sumira sa huling piraso ng pagpipigil ni Su Jingwen, at sumigaw siya pabalik, ikaw naman. Ano ba ang nagawa mo? Habang kumatos si Mama, ilang beses mo ba siyang dinalaw? Kung dinala mo lang siya sa pinakamagaling na ospital agad, sanay gumaling na siya. Gusto mo lang na pirmahan ko na ang mga papeles para magamit mo ang pagiging biyudo bilang dahilan at tumakas kasama ang kabit mo. Hindi ba? Ang mga salitang iyon ay lubos na ikinagalit ng kanyang ama. Itinaas niya ng mataas ang kanyang kamay, handang sampalin ang sariling anak. Pero sa huli, ang kamay na iyon na nasa ere ay hindi bumaba. Sa wakas, napabuntong hininga na lang siya ng malalim. Habang tumatanda ka, lalo kang nagiging mahirap kontrolin. Tatawagin ko ang mga nurse at ipapatanggal ko sa kanila ang plug ng sapilitan. Sumigaw si Su Jingwen sa abot ng kanyang makakaya, hindi ako papayag. Ano man ang mangyari, hindi ko susukuan si Mama. Kasabay nito, idiniin niya ang talisman sa likod ng kamay ng kanyang ina. Isang kislap ng asul na liwanag ang sumabog at ang kamay na hawak niya, na hindi gumagalaw ilang segundo lang ang nakalipas, ay biglang kumibot. Dahan-dahang iminulat ng babae sa kama ng ospital ang kanyang mga mata. Tinignan si Su Jingwen ng may banayad at makainang pagmamahal at sinabing, Wenwen, pumayat ka. Napatingin si Su Jingwen ng may lubos na pagtataka, pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang ina sa sobrang tuwa. Ganoon din kaemosyonal ang kanyang ama na sumisigaw sa abot ng kanyang makakaya, Doktor, nagising na ang asawa ko. Matapos kumalma ng kaunti si Su Jingwen, naaalala niya ang talisman na hawak pa rin niya. Pero nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya na ang talisman, na buong buo pa kanina lang, ay unti-unti nang nagiging abo. Siguradong dahil sa talisman iyon, sigurado ako. Dahan-dahang pinunasan ni Su Jingwen ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, at nanumpa sa sarili na kung makikita niya itong muli, babayaran niya ito ng lahat ng mayroon siya. Hindi pa nagtatagal para maabot ang ikalawang antas ng cultivation sa lalong madaling panahon. Walang pagpipilian si Yemo kundi magtayo muli ng kanyang stall sa gitna ng isang abalang pamilihan para makalikom ng sapat na pera para sa mga materyales na kailangan para gumawa ng chai gathering pill. Gusto niyang manatiling tahimik pero napansin pa rin siya ng isang grupo ng mga tao. Dahil ganoon ang kaso, balak niyang alamin kung sino ang labis na interesado sa kanya, kaya mabilis niyang iniligpit ang kanyang stall at tumalikod para umalis. Ngunit sa sandaling iyon, isang boses ng babae ang biglang tumawag mula sa likuran niya. Yemo, hindi ka nagpakita sa eskwela nitong mga nakaraang araw. Kaya pala, dito ka lang pala nagtitinda sa kalye. Kaya pala hindi ka lang mahina at sakitin ngayon, tinakwil ka pa ng pamilyang Ye. Sa tingin ko, gipit ka sa pera ngayon. Tinitigan niya ang babae sa harap niya ng matagal bago biglang maalala kung sino ito. Ang pangalan niya ay Wong Ying. Isa siya sa ilang kaklase na kumakausap pa rin sa kanya, at ilang beses pa siyang nagpahiram ng pera sa orihinal na may-ari ng katawan. Nagsimulang maghalungkat si Wong Ying sa kanyang shoulder bag. Pahihiramin muna kita ng pera. Kahit papaano, dapat bumalik ka sa pag-aaral. Pero bago pa siya matapos, tumalikod na ito at lumakad palayo. Pasensya na, may kailangan akong asikasuhin ngayon, sa susunod na lang tayo mag-usap. Dahil sa ugaling iyon, agad na nagalit si Wong Ying. Nagpadyak siya. Seryoso, Yemo. Ilang beses na kitang pinahiram ng pera, tapos ganito lang ang trato mo sa akin. Pero matapos pag-isipang mabuti, mabilis na napansin ni Wong Ying na may mali. Samantala, dahan-dahang pumasok si Yemo sa isang eskinita. Gamit ang kanyang aura perception, naramdaman niyang may 10 taong sumusunod sa kanya. Kaya nagpasya siyang tapusin silang lahat ng sabay-sabay.
Hindi nagtagal, sumugod sa eskinita ang mga lalaking sumusunod sa kanya, may hawak na mga itak. Tignan natin kung saan ka patatakbo ngayon. Malakas na pinatunog ng kalbong lalaki sa unahan ang kanyang mga daliri. Bata, may galing ka rin pala. Nanatili siyang kalmado nang walang bakas ng anumang kaba. Ilang araw niyo na akong minamanmanan. Ano ba talaga ang kailangan niyo? At sino ang nag-utos sa inyo? Nang marinig iyon, umisi ang kalbong lalaki. Ginalit mo ang isang malaking pamilya ng mayayaman at nandito ka pa rin, umaarteng parang walang nangyari, nagtitinda sa kalye, ang isang tulad mong tarantado ay dapat lang mamatay ng maaga. Humalakhak din ang mga alipores sa likuran niya. Hindi ko alam kung paano nagustuhan ng mahal na anak ng pamilyang Ning ang isang basurang tulad mo. Sayang nga lang. Mukhang sa susunod na buhay mo na lang iyan masisiyahan. Dahil sa mga salitang iyon si Ian ay natigilan. Batay sa mga alaala ng orihinal na katawan, dati talaga siyang engaged kay Ning Kingsui, ang anak ng pamilyang Ning. Ngunit matapos mapatunayang masyadong mahina ang katawan niya at pinalayas siya sa pamilyang Yi, kinansela ang kasunduan. Posible kayang gusto siyang ipapatay ng pamilyang Ning ngayon? Pero parang hindi pa rin yon kapanipaniwala. Siguradong may ibang kumikilos sa likod ng lahat ng ito. Ang hindi niya inaasahan ay tahimik pala siyang sinusundan ni Wong nang sa buong oras na yon. Nang makita niya itong napapalibutan ng maraming tao, bigla siyang kinabahan at agad na inilabas ang kanyang telepono para tumawag ng pulis. Ngunit bago pa man makatawag, isang matangkad na tao ang lumitaw sa likuran niya. Aba, hindi inaasahan ni Walnut na may isang maliit na ligaw na kuting na sumunod din. Sinusubukang tumawag ng pulis. Pagkasabi niya niyon, sinabunutan niya si Wong Ying at kinalagkad ito papasok sa eskinita. Nang makita niya si Wong Ying, nanlumo siya. Hindi niya inaasahan na susundan din siya ng babaeng ito dito. Tumingin sa kanya ang bruskong humahawak sa buhok nito na may maruming ngisi. Ang swerte mo naman sa mga babae. Hindi pa sapat ang isang napakagandang babae mula sa pamilyang Ning at ngayon may isa ka pang batang babae na humahabol sa iyo. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay babaliwalain ni Wang Ying ang sarili niyang kaligtasan at sisigawan siya. Yimo, takbo. May mga kutsilyo sila. Pagkatapos ay kinakabahang tumingin siya sa brusko sa tabi niya. Hindi mo ako magagawang saktan. Mula ako sa pamilyang Wong sa kabisera. Nang sabihin niya yon, nagtawanan ang buong grupo. Ano ngayon kung galing ka sa pamilyang Wong? Kung tatapusin ka namin dito, sino ang makakaalam? Habang nagsasalita, naglabas ng balisong ang brusko sa harap mismo ng takot na mga mata ni Wong Ying at diretsong sumaksak sa kanya. Sa kritikal na sandaling iyon, si Imo, na nakatayo lang sa gilid, ay sa wakas kumilos. Nagpakawala siya ng malakas na suntok at tinamaan ang balisong mula sa kamay ng brusko. At hinawakan niya ang lalaki sa mukha at malakas itong ibinagsak sa pader sa likuran niya, sapat ang lakas para mabitak ang semento. Ang eksenang iyon ay nagpatulala sa lahat ng mga siga sa paligid. At maging si Wang Ying ay sobrang gulat na hindi niya maisara ang kanyang bibig. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang halos 100 lalaki na mukhang mababangis kanina ay nakahandusay na sa lupa. Hawak ang ulo ng lider sa kanyang kamay, malamig na tinanong siya ni Emo. Saan mo eksaktong nakuha ang impormasyon tungkol sa akin? Sa pamilyang Ning o sa pamilyang Yi? Mayroon kang 3 segundo para ayusin ang sagot mo. Sinubukan pa ring pumiglas ng kalbong lalaki. Ngunit nang malapit nang tapusin siya ni Ie, isang malakas na sigaw ang biglang sumabat. Bata, huwag mong gawin. Kung ipagpapatuloy mo, hindi na ito simpleng pagtatanggol sa sarili. Lumingon si Yemo at agad na napagtanto na problema ito. Kung aatake siya ng isang tao sa harap mismo ng isang inspektor, wala nang paraan para maipaliwanag niya ang sarili pagkatapos. Ngunit kung hindi siya kikilos, nalaman na ng mga taong ito ang tungkol sa lakas ni Yemo. Sa huli, tahimik na bumuntong hininga si Imo at binitawan ang kanyang hawak. Nakahinga rin ng maluwag ang inspektor na nagmamadaling lumapit. Mabuti na lang at nakaabot siya sa tamang oras. Kung hindi, ayaw niya talagang isipin kung ano ang susunod na gagawin ni Imo. Tutal, sinumang kayang magpabagsak ng ganoon karaming masasamang nagbebenta ng droga ng mag-isa ay halatang hindi ordinaryong tao. Isang inspektor ang lumapit kay iya at nagsabing, "Ako si Yang Chan Xiao mula sa Ninghai City Inspectorate. Basta't sumama ka sa amin at magbigay ng pahayag, hindi kami magtatanong ng kahit ano na hindi kaugnay sa kasong ito." Ngunit sa sandaling matapos siyang magsalita, isang malalim na boses ng lalaki ang narinig mula sa kanyang likuran. "Kung hindi ako dumating ngayon, balak mo ba talagang pakawalan ang isang suspect? Estudyante, pinaghihinalaan kang sangkot sa sadyang pananakit at gulo kaya't ikukulong ka namin alinsunod sa batas." Habang nagsasalita, itinapat ng lalaki ang arrest warrant sa mukha mismo ni Yemo. Si Wang Ying, na nakatayo sa tabi niya, ay mukhang tulala. "Anong klaseng kalokohan ang pinagsasabi mo? Sila ang nagbabanta sa amin." Tanging tumawa lang si Wang Lei. "Nagbabanta sa inyo? Ang nakita ko lang ay binugbog ninyong dalawa ang grupo ng mga ordinaryong tao hanggang sa mabali ang kanilang mga braso at binti." Ang ugali ni Wang Lei ay agad na nagpagalit kay Yang Chanshua. Lumapit siya at kinwelyuhan si Wang Lei. "Wang Lei, bulag ka ba? Huwag kang magkunwari na hindi mo alam kung anong klaseng mga basura ang mga taong iyon." Naging malamig din ang mukha ni Wang Lei. "Alam na alam ko ang sinasabi ko.
At kailan pa naging trabaho mo ang questionin ako? Isang level 3 inspector. Maniwala ka man o hindi, kaya kong ipatanggal ang uniforme mo sa isang salita lang. Ang mga salitang iyon ay agad na nagpatigil kay Yang Chanshui, kahit na mukha siyang agresibo kanina lang. Nang makita yon, si Imo mismo ang lumapit. Sasama ako sa inyo. Siyempre, mayroon siyang sariling mga dahilan sa paggawa niyon. Halata na may isang tao sa likod ng lahat na sadyang sumisira sa kanya, at kung hindi niya hahanapin ang makamandag na ahas na nagtatago sa dilim, walang paraan para makapag-cultivate siya ng payapa. Pinagpaga ni Wong Lei ang mga gusot sa kanyang kwelyo at mumiti. Mukhang matino naman pala ang kriminal na ito. Dahan-dahan siyang lumapit kay Wong Lei at mahinahong sinabi, hindi ko alam kung bakit mo ako laging tinatawag na estudyante, pero malamang isa ka lang din sa mga tuta ng taong iyon. Nandito ka para patayin ako para sa amo mo, hindi ba? Nakaramdam ng kaba si Wong Lei, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado sa labas. Wala akong ideya sa sinasabi mo. Sumama ka na lang sa akin. Ngunit habang nilalampasan siya ni Ie, isang sobrang butons ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Sa susunod na magkita tayo, hindi lang butons ang tatanggalin ko. Kinilabutan si Wong Lei dahil ang butons na hawak ni Yemo ay pinunit mula mismo sa kanyang kwelyo. Samantala, sa loob ng detention center, isang lalaki ang nakaupong nakadekwatro na nakatalikod sa pinto ng selda. Isang anino ang biglang lumitaw sa labas ng selda at bumulong, malapit na siyang dalhin dito. Malinaw na ang utos mula sa taas, mamamatay siya. Nang marinig iyon, isinara ng lalaki sa loob ang kanyang libro at malamig na sumagot na intindihan. At dahil doon, agad na ipinasok ng mga inspektor na tumanggap ng suhol si Yemo sa kulungan. Ang hindi niya inaasahan, lalo na ang pagkulong sa kanya sa isang espesyal na selda. Agad siyang kinabahan. Pinaplano ba nilang pahirapan siya ng palihim? Tama nga, mayroon ng isang taong nakaupong nakadekwatro sa loob ng selda. Dahan-dahang isinara ng lalaki ang libro sa kanyang kamay at nagsalita sa mahinang boses. Sa lahat ng mga taon na ito, isa lang ang sinusunod kong patakaran. Hindi ako kumikilos laban sa mga ordinaryong tao dahil masyado silang mahina para pag-aksayahan ng panahon. Ang pangalan ko ay Zuquan, inutusan lang akong gawin ito. Kaya ngayon, ako ang maghahatid sa iyo sa iyong hukay. Bago pa man matapos ang kanyang mga salita, isang manipis na enerhiyang espiritual ang bumalot sa katawan ni Zuquan at sumugod siya kay Yemo na parang tigring bumababa mula sa bundok. Ngunit ang natamaan lang niya ay ang aninong iniwan ni Yemo. Dahil doon, natigilan si Zuquan sa isang saglit bago pa siya makakilos, nakadikit na ang isa sa mga kamay ni Yemo sa kanyang mukha. At sa sumunod na sandali, marahas niyang ibinaon ang ulo ni Zuquan sa lupa. Ngunit ganoon din kabilis tumugon si Zuquan. Pagbagsak niya sa sahig, hinawakan niya ang bukong-bukong ni Yemo, pagkatapos ay binalanse ang kanyang katawan at inihagis siya palayo na parang nagtatapon ng patay na aso. Akala ni Zuquan ay sapat na ang ataking iyon para malubhang masugatan si Yemo, ngunit tumayo siya ng maayos hindi kalayuan na parang walang nangyari. Pagkatapos, sa sumunod na sandali, naglaho siya sa paningin. Nang lumitaw siyang muli, nasa harapan na siya ni Zuquan. Sobrang bilis na hindi na nakakilos pa si Zuquan. Ang kanyang suntok ay may nakakatakot na lakas na nagpatalsik kay Zuquan paatras. At kahit ang pader na semento sa likod niya ay nabitak dahil sa lakas ng pagtama. Dumura si Zuquan ng isang bunganga ng dugo, halatang nagtamo ng mga panloob na pinsala. Ngunit hindi niya ito binigyan ng pagkakataong huminga. Tumalon siya sa ere at muling pinatalsik si Zuquan sa isa pang sipa. Kahit ganoon, si Zuquan ay hindi inaasahang matibay at nakakagalaw pa rin. Kinuyom ang kanyang mga kamao, muling sumugod si Zuquan sa kanya. Matapos iwasan ang suntok, pinakawalan niya ang isa pang malakas na suntok diretsyo sa tiyan ni Zuquan. Muling tumalsik ang malaking katawan ni Zuquan bago bumagsak ng malakas sa sahig. Kahit sa sandaling iyon, hindi pa rin siya makapaniwala na hindi niya katapat ang isang lalaki na mukhang ordinaryong estudyante. Ngunit agad na lumitaw si Yemo sa kanyang tabi at walang pag-aalinlangan, isinuntok ang kamao diretsyo sa ulo ni Zuquan. Sa puntong iyon, tuluyan nang nawalan ng kakayahang lumaban si Zuquan. Tinitigan siya ni Yemo ng malamig na tingin. Ngayon sabihin mo sa akin kung sino ang nagpadala sa'yo. At saan eksaktong nanggaling ang enerhiyang espiritual sa iyong katawan. Lumabas na ilang taon na ang nakalipas, nakilala ni Zuquan ang isang matandang monghe sa Lushi. Sa isang simpleng ihip lang ng kanyang kamay, nagpakawala ang monghe ng agos ng lakas na sapat para putulin ang isang higanteng puno na kailangan ng isa sero tao para mayakap. Dahil itinadhanang magkita, binigyan ng matandang monghe si Zuquan ng isang bote ng banal na tubig. Sa paglipas ng mga taon, umasa si Zuquan sa pag-inom ng tinimplang bahagi ng banal na tubig upang unti-unting baguhin ang kanyang katawan sa isang pambihirang anyo. Matapos marinig ang kwento, halos sigurado siya na ang tinatawag na banal na tubig ay sa katunayan ay spirit liquid. Kaya nagtanong siya, ngunit ngayong nalampasan mo na ang mga limitasyon ng ordinaryong tao, bakit sinusunod mo pa rin ang nasa likod ng lahat ng ito? Lumungkot ang ekspresyon ni Zuquan habang dahan-dahan siyang sumagot, may sakit ang anak ko. Ang gasto sa pagpapagamot araw-araw ay napakalaki. Ngunit ang banal na tubig sa aking mga kamay ay walang epekto sa sakit na yon. Kung gusto kong mabuhay ang aking anak,
kailangan kong kumita ng mas maraming pera sa lalong madaling panahon at humanap ng paraan para mapagaling sila. Nang marinig iyon, hinimas ni Yemo ang kanyang baba at nag-isip sandali bago sabihin, hanggat sakit yan, laging may paraan na baka mailigtas ko ang anak mo. Agad na napuno ng pagdududa ang mukha ni Zuquan. Dinukot niya sa kanyang bulsa ang isang healing talisman at bumulong ng lin. Sa sandaling lumabas ang salita sa kanyang bibig, naglabas ang talisman ng mga alon ng berdeng liwanag na bumalot sa malubhang sugatang katawan ni Zuquan. Sa loob lamang ng ilang sandali, lahat ng sugat ni Zuquan ay tuluyan ng gumaling. Habang nakatingin sa kanya mula sa itaas, malamig niyang sinabi, mamili ka. Sabihin mo kung sino ang nasa likod nito at ililigtas ko ang anak mo. Kung hindi, dito ka mamamatay. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Zuquan. Hindi ka talaga isang ordinaryong tao. Ang lalaking kumontak sa akin ay nagngangalang Zhang Wenxiao. Tinatawag siyang Young Master Zhang ng lahat. Sa sandaling iyon, si Zhang Wenxiao ay abala sa kanyang sariling baluktot na obsesyon. Isang mainit, halos nakakabahalang banayad ng ngiti ang nasa kanyang mukha habang kinakausap ang nakagapos na babae sa sofa. Mahal, sabihin mo sa akin, aling piraso ng karne ang gusto mong kainin muna o mas gusto mong uminom muna? Tinitigan siya ng babae ng may takot. Ang buong katawan niya ay nanginginig ng hindi mapigilan. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa sofa at lumakad papalapit sa kanya. Sa sumunod na sandali, nagdilim ang kanyang mukha. Isang napakasuwaying babae. Hindi pa rin natututo ng tamang asal sa pagkain. Bago pa man siya matapos magsalita, hinawakan niya ang mukha nito at marahas na tinanggal ang tape sa bibig nito na nagpapakita ng bibig na may ilang bungi. Lalong pumangit ang ekspresyon sa kanyang mukha habang umuungol siya. Ngayon sabihin mo, aling ngipin ang susunod kong bubunutin para tumatak ang leksyong ito. Habang nagsasalita, isinaksak niya ang play sa kanyang kamay diretsyo sa bibig ng babae. Isang nakakakilabot na sigaw ng paghihirap ang agad na umalingaw-ngaw sa silid. Habang pinupunasan ni Zhang Wenxiao ang dugo sa kanyang mga kamay, pumasok ang mayordomo at magalang na sinabi, nagtatanong si Young Master Song kung kontrolado na ba ang sitwasyon sa panig ni Yemo. Bahagyan niyang iniharap ang kanyang mukha na may bahid ng dugo at sinabing may pagmamayabang, ang taong inupahan ko ay isang halimaw mula sa Lushai. Sabihin mo kay Young Master Song na huwag mag-alala. Ako mismo ang pupunta sa istasyon ng pulis mamaya. Samantala, pabalik sa loob ng selda, ibinigay ni Zuquan ang kanyang kwintas kay Yemo. Dahil naglalaman ito ng huli niyang spirit liquid, hindi siya tumanggi. Kung gagamitin niya ang spirit liquid na yon para diligan ang Silvahar herb, mabilis itong magkakaroon ng mga buto, at ang mga butong iyon ang pangunahing sangkap sa paggawa ng key gathering pill. Kapag ininom niya ang pildoras, makakalagpas na siya sa ikalawang antas ng cultivation. Binigyan pa rin siya ni Zuquan ng huling babala. Hindi ka pakakawalan ni Zhang Wenxiao. Para sa mga taong tinatarget niya, ang kamatayan ay karaniwang ang pinakamagandang posibleng katapusan, kaya mas mabuting mag-ingat ka. Siya naman ay tila walang pakialam. Tandaan mo lang ang kasunduan natin. Tungkol naman kay Zhang Wenxiao, kung hindi niya ako hahanapin, ako mismo ang hahanap sa kanya. Samantala, pabalik sa Ningha University, pinaharurot ni Su Jingwen ang kanyang sports car papasok ng campus. Hindi niya kailanman inakala na ang lalaking nagbenta sa kanya ng healing talisman at gumising sa kanyang kumatos na ina ay miyembro pala ng pamilya Ye na itinakwil. Ang mas ikinagulat niya ay junior niya pala ito. Sa ngayon, ang gusto niya lang ay personal na pasalamatan ang nakababatang kamag-aral na yon. Kasabay nito, sa loob ng opisina ng principal sa Ningha University, sumisigaw sa galit ang principal. Hindi ako pwedeng makialam sa usapang ito, kung gagawin ko, madadamay lang din ako sa gulo. Nakatayo sa tapat niya si Wong Ying, nag-aalab sa pagkadismaya. Tiyo, talagang korap na inspektor ang lalaking yon. Nadakip si Yemo dahil sa akin, kaya hindi pwedeng wala akong gawin. Habang mainit na nagtatalo ang dalawa, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Sabay-sabay na napatingin ang lahat sa entrada at nagulat silang lahat. Ang pumasok ay si Su Jinwen. Samantala, sa inspectorate, minumura niyang Chaksu si Wong Li. Matagal kong sinubaybayan si Scarface at ang kanyang gang bago ako nakakuha ng sapat na ebidensya laban sa kanila. At pinakawalan mo pa talaga sila. Pag-abuso iyan sa iyong kapangyarihan para sa pansariling kapakanan. Pero tamad na nakaupo lang si Wang Lei sa kanyang silya at sumagot na parang walang pakialam. Inspektor Yang, mag-ingat ka sa iyong mga sinasabi. Sa tingin mo ba talaga kakayanin mo ang kahihinatnan ng paninira sa iyong nakatataas? Ang ugali ni Wang Lei ay lalo lang nagpagalit kay Yang Changsu. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung anong mga maruruming gawain ang ginagawa mo sa likod ng mga eksena. Nang marinig iyon, bigla ring tumayo si Wang Lei. Sige, sabihin mo. Sabihin mo. Sa kasagsagan ng tensyon sa pagitan nila, muling sinipa ang pinto ng opisina. Ang mga pumasok ay sina Su Jinwen at Wang Ying. Tinuro ni Wang Ying si Wang Lei at galit na sumigaw. Pakawalan mo si Yemo ngayon din. Habang tinitingnan ang dalawang galit na babae, tahimik silang sinuri ni Wang Lei. Dahil sa kanyang estado bilang isang itinakwil na miyembro ng pamilya Ye, imposibleng may kakilala siyang tunay na makapangyarihan. Dahil sa isipang iyon, kalmadong nagsindi ng sigarilyo si Wang Lei.
Ang kaibigan mo ay suspect sa pagnanakaw at sadyang pananakit, pero hindi pa siya maaaring palayain. Ang mga salitang iyon ay nagpanginig kay Wong Ink sa galit. Kung ganoon, nasaan ang mga salbaheng iyon? Bakit wala sila rito? Pinakawalan mo sila at si Yes pa ang ikinulong mo. Iyan ay tahasang pag-abuso sa batas para sa personal na pabor. Tinuro ni Wang Lei si Wang Ying at malamig na sinabi, wala akong dahilan para magpaliwanag sa'yo. Kung hindi kayo aalis sa opisina ko ngayon din, ikukulong ko kayong dalawa dahil sa paghadlang sa mga opisyal na gawain. Sa tabi niya, malakas na ibinagsak ni Sujin Nguyen ang kanyang telepono sa mesa. Pagkatapos ay umupo siya sa isang silya at malamig na sinabi, tingnan natin kung paano mo ako planong arestuhin. Itinaas ni Wang Lei ang kanyang kamay at agad na tumawag ng ilang inspektor papasok sa silid. Ngumisi siya. Pinaghihinalaan ko na kayong dalawa ay kasabwat ng magnanakaw na yon, kaya opisyal na kayong ikukulong. At para naman sa'yo, Yang Chanchiu, sinadya mong protektahan ang isang kriminal. Suspendido ka habang may investigasyon. Tinitingnan ang mga bagong pasok na inspektor, hindi nagpakita ng kahit anong takot si Su Jingwen. Ganyan na lang ba kadali magbigay ng mga kaso, wala bang masasabi si Director Zheng dito? Tumawa si Wang Lei at mayabang ang kanyang pagtawa. Miss, ang paninira sa isang opisyal ng gobyerno ay lalo lang magpapalala sa iyong mga kasalanan. Ngumiti rin si Su Jinwen. Narinig ko na malaki ang ibinigay ng mga salbaheng iyon kay Inspector Wang. Kung ganoon, ang problema ba ni mo ay maaari ring ayusin sa pera? Umupo ulit si Wang Lei, humitit ng malalim sa sigarilyo, at mayabang na sinabi, kung may kapangyarihan at estado ka, syempre may pribilehyo ka, pero nahatulan na ang kaibigan mo. Syempre, maaari rin kayong isama. Halimbawa, susunod, papatayin kayo sa lugar dahil sa pag-atake sa isang inspektor habang si Inspector Yang ay mamamatay na lumalaban ng husto. Ang ganoong hayagang banta ay ikinagulat ng lahat ng naroroon, maliban kay Su Jinwen. Sa isang mahinahong boses, tinanong niya, Director Zheng, narinig mo ba ang lahat ng iyon? Pagkatapos niyang magsalita, isang matatag na boses ng lalaki ang narinig mula sa telepono sa mesa. Narinig ko ang bawat salita. Agad na pinagpawisan ng malamig ang buong katawan ni Wang Lei habang nauutal siya. Director Zheng. Anong Director Zheng? Tiningnan siya ni Su Jinwen na para siyang isang payaso. Kailangan ko pa bang ipakilala ang boses na yon sa'yo? At isa pa, ang pangalan ko ay Su Jinwen. Sumula sa pamilya Su ng Ninghai. Maya-maya lang, umalingaw-ngaw ang matinis na tunog ng takong sa labas ng selda at huminto sa mismong tapat ng pinto ni Imo. Pagkabukas ng bakal na pinto, dalawang eleganteng figura ang lumitaw sa entrada. Tinanggal ni S.E.G.N. Nguyen ang kanyang salamin at mahinang sinabi, Estudyanteng ENO, matagal na tayong hindi nagkita. Hindi nagtagal, pinalabas siya ng kulungan ni Su Jianwen. Sa sandaling nakalaya siya, ginastos niya ang lahat ng kanyang ipon sa mga materyales na kailangan para gumawa ng key gathering pill habang dahan-dahang nagsasama ang mga sangkap sa loob ng pill furnace. Ang key gathering pill na matagal na niyang inaasam ay sa wakas ay nagawa na. Sa sandaling nilunok niya ang tableta, ang espiritual na enerhiya sa hangin ay tila tumugon sa isang hindi nakikitang tawag at dahan-dahang nagtipon sa kanyang katawan sa wakas. Matagumpay siyang nakalusot sa ikalawang antas ng cultivation. Sa isang iglap, kumurap ang kanyang anyo at naglaho mula sa kanyang kinatatayuan. At makalipas ang isang segundo, nasa may pinto na siya. Ang ginamit niya ay Cloud Shadow Step, isang movement technique na makokontrol lamang kapag naabot na ang ikalawang antas ng cultivation. Ngayong kabisado na niya ang teknik na yon, kahit mga bala ay mahihirapang tamaan siya. Ngunit naubos ng paggawa ng tabletang ito ang lahat ng spirit liquid na ibinigay sa kanya ni Zuquan. Kung gusto niyang magpatuloy sa pag-unlad, kakailanganin niya ng mas maraming espiritual na enerhiya at spirit liquid. Ayon kay Zuquan, ang Lushi Town ang pinakamalamang na lugar na pinagtataguan ng isang spirit spring. Ngunit ang Lushi Town ay nasa labas ng bansa, at ang pagpunta roon sa mga opisyal na paraan ay masyadong makakatawag pansin. Tungkol naman sa smuggler na ipinakilala ni Zuquan, napakataas ng singil niya. Sa natitirang $80 sa kanyang account, imposible niyang makayanan ito. Habang nag-aalala siya sa pera, isang komersya ng beauty injection sa Di ang nakakuha ng kanyang atensyon. Shun Beauty Injection, isang turok para sa panibagong kabataan. Only $1.0 siyam the lowest price in history. Ang mga linyang iyon sa ad ay tumama sa kanya na parang isang kislap ng inspirasyon. Mukhang kahit sa anong mundo, likas ang pagkahumaling ng mga babae sa kabataan. Ang paparating na handaan ay maaaring maging perpektong pagkakataon para sa kanya na makalikom ng perang kailangan niya. Ang totoo, 5 oras bago yon, naghapunan si Yemo kasama si Su Jinwen pagkatapos makalabas ng kulungan. Ang ikinagulat niya ay anak pala si Su Jinwen ni Councilman Su ng Ninghai City. At, hindi nakapagtataka na may kapangyarihan siyang palabasin siya sa kulungan. Habang naghahapunan, may hiningi si Su Jinwen sa kanya. Para ipagdiwang ang paggising ng kanyang ina, magdaraos siya ng isang malaking handaan kinabukasan ng gabi. Umaasa siyang dadalo siya bilang panauhin. Pagsapit ng gabi, maingay at puno ng usapan ang banquet hall sa loob ng Soyon Building. Dumating si Imo sa oras, dala ang isang tabletang personal niyang ginawa.
Ang tableta ay tinawag na beauty preserving pill. Lahat ng dumalo ngayong gabi ay mayaman o makapangyarihan. Basta't makabenta siya ng 3 o 4 nito, magkakaroon siya ng sapat na pera para sa gastos ng pag-alis sa bansa. Para naman kina Su Jingwen at sa kanyang ina, natural na napapaligiran sila ng mga bisita bilang mga bida ng handaan. Sakto namang lumapit ang tiyuhin at tiyahin ni Su Jingwen. Peking mga ngiti ang nakapaskil sa kanilang mga mukha, ngunit bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig ay hindi matagalan. Ganito nakatanda si Jinggin pero hindi pa rin siya marunong mag-isip para sa pamilya. Tingnan mo na lang ang panganay mong tiyahin. Hindi ba't siya ang perpektong halimbawa? Tumanda siya, naging isang matandang dalaga, at hindi pa rin nag-aasawa hanggang ngayon. Kahit na gustuhin pa niyang mag-ambag sa pamilya ngayon, huli na ang lahat. Nang marinig yon, lumungkot ang ekspresyon ng panganay na tiyahin, ngunit wala pa rin siyang sinabi. Hindi umatras si Su Jinwen at agad na sumagot pabalik. Maagang namatay si Lola. Kung hindi ginugol ni Annie ang kanyang kabataan sa pag-aalaga sa inyong lahat, paano siya tatanda ng mas mabilis kaysa sa mga babaeng kaedad niya? At ganito ang trato niyo sa kanya. Pero walang pakialam ang tito niya. Dahan-dahan siyang humitit sa kanyang tabako at mahinahong sinabi, "Pangalawang kapatid, sinasabi ko ito para sa ikabubuti mo. Ngayong gising ka na, dapat mo nang pilitin si Jingwen na mag-asawa. Kung umabot na sa ganyang edad ang isang babae na hindi pa nag-aasawa at nagpapamilya, ano ang pinagkaiba niya sa isang sirang produkto? Mukhang magandang pagpipilian ang pamilya Wong. Dapat na lang siyang magpakasal sa kanila." Dahil sa mga salitang iyon ay biglang napaubo sa galit ang nanay ni Su Jingwen. Marahang sinubukan ng panganay na tiyan na ipagtanggol si Su Jingwen. Baka may sariling iniisip si Jingwen pero malamig na tumawa ang tito niya. Sa edad niyang iyan, ang pagkakaroon pa rin ng ganyang mga ideya ay nangangahulugan lang na makasarili siya. Pagkatapos niyang magsalita, isang tao ang lumapit. "Ginoo, ang paggamit ng terminong tulad ng sirang produkto para ilarawan ang isang babae na napakarami ng narating sa mundo ng negosyo ay parehong ignorante at katawa-tawa." Matapos barahin ng ganoon, agad na nagalit ang tito at sumigaw sa mga security para palayasin siya. Pero humarang agad si Su Jingwen sa harap niya. "Siya si Yemo. Siya ang marangal na panauhin na nagligtas sa aking ina." Habang nakaupo sa kanyang wheelchair, agad na hinawakan ng nanay ni Su Jingwen ang kanyang kamay sa sobrang tuwa. "Ikaw pala ang nagbenta kay Jingwen ng anting-anting na yon. Maraming salamat." Bahagya siyang yumuko at magalang na sinabi, "Walang anuman po, ginang." Pero naglabas ng panyo ang tito ni Su Jingwen, tinakpan ang kanyang ilong at sinabing may halong pandidiri, "Anong anting-anting? Jingwen, huwag mong sabihing naloko ka ng isang manloloko. Nagising ang nanay mo dahil sa gamot, hindi dahil sa kung anong pamahiin." Nang makita yon, hindi na nagtago pa si Yemo at tumingin sa paligid bago nagsalita sa malinaw na boses. "Mukhang dapat akong magpakilala muna na ako ay isang taong gumugol ng maraming oras sa pag-aaral ng oras at halaga. At nagkataon din na business partner ako ni President Su." Habang nagsasalita, itinaas ni Yemo ang kahon sa kanyang kamay sa harap niya. "At ang laman ng kahon na ito ang magbibigay sa inyong lahat ng kasagutan." Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit sa panganay na tiyan ni Su Jingwen at nakangiting sinabi, "Ginang, maaari po ba kayong gumawa ng isang maliit na pabor para sa akin? Inumin niyo ang beauty preserving pill sa loob ng kahon na ito, at ibabalik nito ang inyong kabataan." Pero nag-alinlangan ang panganay na tiya. Nang makita yon, mabilis na humakbang pasulong si Su Jingwen. "Si Yemo ang business partner ko at pinagkakatiwalaan ko siya. Hayaan mong ako na lang ang sumubok." Pero bago pa siya matapos, biglang inabot ng panganay na tiya, inagaw ang beauty preserving pill mula sa kanyang kamay, at nilunok ito ng walang pag-aalinlangan. Lumipas ang ilang sandali, pero walang nakikitang pagbabago sa kanyang katawan. Nang makita yon, agad na umisi ang tito, "Alam kong manloloko ang batang ito." At heto siya, umaarteng parang kung sinong master. Pero sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, sumailalim sa isang malaking pagbabago ang katawan ng panganay na tiya. Isang manipis na patong ng espiritual na enerhiya ang bumalot sa kanya, at ang kanyang hitsura ay biglang nagbago hanggang sa magmukha siyang isang babae na nasa mga unang taon ng kanyang 30. Tinitigan niya ang sarili sa salamin, ang kanyang mukha ay puno ng hindi paniniwala na may isang bagay na lang sa kanyang isipan, tunay ngang napakaganda ng kabataan. Lahat ng nasa lugar ay tuluyang natigilan. Ang mga mas mabilis ay agad na sumugod at hinawakan ang kanyang braso. "Magkano ang isa sa mga tableta na yan?" Mahinahon siyang sumagot, 20,000 bawat isa, pero ngayong gabi, 10 lang ang dala ko. Pagkatapos niyang magsalita, nagsimulang sumigaw ng mga alok ang mga tao mula sa lahat ng direksyon. 50,000, 100,000, kukunin ko kung ilan man ang mayroon ka. Ang eksenang iyon ay agad na nagpaisip sa tito ni Su Jingwen. Kung makukuha niya ang karapatan sa pamamahagi ng beauty preserving pill, baka magkaroon pa ng pagkakataong bumangon muli ang kanyang naluging kumpanya. Pero bago pa siya makapagsalita, may nauna na sa kanya. "Mr. Ye, handang magbayad ang aming Royal Group ng 200,000 para sa karapatan sa pamamahagi na hawak ninyo." Pagkatapos, sumigaw ang isa pa, "Handang mag-alok ang aming Lin Group ng 1 milyon.
Nang makita yon, nagmadaling lumapit ang tito ni Su Jingwen, muling nagpakita ng peking ngiti sa kanyang mukha. Mr. Ye, mag-aalok ako ng 1.25 milyon para sa eksklusibong karapatan sa pamamahagi. Pagkatapos niyan, hahatiin natin ang kita 30 tandang bawas 70. Anong sa tingin mo? Halos matawa ng malakas siya mo. Ibig mong sabihin 70 para sa akin at 30 para sa'yo. Nagmamadaling iwinagayway ng tito ang kanyang mga kamay. Hindi. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Siyempre 70 para sa akin at 30 para sa'yo. Tutal, may mga koneksyon pa rin ang aming pamilya Zhu. Pero bago pa siya matapos, pinutol siya kaagad ni Su Jingwen. May mga koneksyon pa rin ang pamilya Zhu. Noong nakaraang linggo, isinangla mo ang kumpanyang iniwan ni Lola para lang isugal sa stock market at natalo ka ng 80 milyon. Ang mga tawag para maningil ng utang mula sa bangko ay nagsimula nang dumating sa akin. Ang tanging dahilan kung bakit ka pumunta rito ngayong gabi ay para mamalimos ng pera sa nanay ko. Tulad ng panloloko mo kay Lola para makuha ang kumpanya niya noon. Kaya lilinawin ko lang na hindi ka namin bibigyan ni isang sentimo. Pagkatapos niyang magsalita, lumuhod ang tito ni Su Jingwen sa harap ng kanyang ina. Pangalawang kapatid, pakiusap, magsalita ka para sa akin, tunay mo akong kapatid. Pero matigas siyang tinanggihan ng nanay ni Su Jingwen. Masyado mo akong binigo. Noon, nanumpa kang magbabagong buhay ka na. Iyon lang ang dahilan kung bakit ko ipinasa sa'yo ang kumpanya ni nanay. At anong ginawa mo pagkatapos noon? Nang makitang walang patutunguhan ang pagmamakaawa sa nanay ni Su Jingwen, lumingon ang tito at lumuhod sa harap ng panganay na tiya. Ate, ikaw ang laging pinakamahal sa akin. Noong mga bata pa tayo, lagi mo akong pinoprotektahan anuman ang mangyari. Ako na lang ang natitirang lalaki sa pamilyang ito ngayon. Mukhang nasasaktan ang panganay na tiya, pero sa huli, pinatigas pa rin niya ang kanyang puso. Masama na ang pagbabaliwala mo sa damdamin ng pamilya noon, pero ang hindi mo dapat ginawa ay ang lustayin ang mana ni nanay kung paano mo gusto. Sa puntong ito, mas mabuting harapin mo ang mga kahihinatnan ng mag-isa. Dahil doon, itinulak niya ito palayo. Tiningnan ni Su Jingwen mula sa itaas ang kanyang walang kwentang tito at malamig na sinabi, dalawa lang ang pagpipilian mo ngayon. Una, sa pilitang ipapatupad ng korte ang pagbabayad at gugugulin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa pagbabayad ng iyong mga utang. Pangalawa, ibenta mo sa akin ang kumpanya, pero ang alok ko ay $1 isa. Siyempre, maaari mo ring tanungin ang lahat dito kung may handang sumalo sa walang kwenta mong kumpanya. Pagkatapos ay lumingon si Su Jingwen kay Yemo. Estudyanteng Yemo, may ilang makapangyarihang tao sa handaang ito. Kung kailangan mo, maaari kitang irekomenda sa ilan na angkop para sayo. Tungkol naman sa bayad sa ahensya, 2 milyon ang pinakamagandang halaga. Pero matatalino ang mga taong ito, kaya kailangan mong piliing mabuti ang iyong partner. Pagkatapos ng handaan, personal na hinatid ni Su Jingwen si Yemo pabalik sa kanyang gusali. Pagkababa ng kotse, nagpasalamat siya. Pero inilahad lang ni Su Jingwen ang kanyang kamay at mumiti. Hindi mo kailangang maging formal sa pagitan ng magkaibigan. Matapos siyang panooring umalis, tumingala siya at tumingin sa buwan. Tahimik na iniisip na hindi naman pala masama ang ganitong klaseng payapang buhay. At kinuha niya ang kanyang susi at binuksan ang pinto. Ngunit ang bumungad sa kanyang mga mata ay isang lawa ng dugo. Ang asong iniligtas niya sa tabi ng daan ilang araw na ang nakalipas ay nakadagan sa sahig ng isang mahabang talim. Ang tanawin ay agad na nagpamula sa kanyang mga mata na parang dugo. Agad siyang sumugod sa nasugatang aso, yumuko, at maingat na sinuri ang kalagayan nito. Sa kabutihang palad, humihina pa ang aso. Agad siyang dumukot ng healing talisman mula sa kanyang damit at marahang idinikit ito sa katawan ng aso. Habang siya ay lubos na nakatuon sa paggamot sa aso, ang asasin na matagal nang nag-aabang sa itaas niya ay sa wakas nawala ng pasensya. Hawak ang isang kumikinang na talim, dumiretso ang asasin sa kanya. Ngunit sa mismong sandaling tatama na sa kanya ang dulo ng talim, kumislap ang kanyang figura at ang mabigat at malupit na atake ay dumaan lamang sa hangin. Sa isang iglap, natigilan sa gulat ang asasin. Umikot siya at nagpakawala ng isang malupit na sipadiretso sa ulo ng asasin. Dahil sa eksenang iyon, natigilan ang bawat asasin sa silid ng isang segundo. Yumuko si Guillermo at marahang ibinaba sa sahig ang aso, na ngayon ay ganap ng gumaling. Pagkatapos ay tinignan niya sila ng isang malamig na tingin. Kaya sabay-sabay ba kayong susugod sa akin o pipila kayo para mamatay isa-isa? Ang tahasang provokasyon na iyon ay agad na ikinagalit ng mga asasin. Umungol sa galit, sinugod nila siya hawak ang kanilang mga talim. Gumilid siya at walang kahirap-hirap na iniwasan ang hiwa mula sa lalaki sa harap. Sa sumunod na sandali, yumukod ang kanyang mga daliri na parang kuko at sinunggaban niya ang ulo ng lalaki bago ito malakas na inihampas sa sahig. Sa isang iglap, sumugod na sa harap niya ang pangalawang lalaki. Madali siyang umikot sa gilid at nakaiwas sa paparating na talim. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang malakas na suntok diretsyo sa kasukasuan ng braso ng lalaki. Ang malutong na lagutok ng nabaling buto ay sapat na para manindig ang balahibo ng sinuman, ngunit wala siyang balak tumigil, isang kamay ang humawak sa liig ng asasin na parang bakal. At sa isang simpleng pag-angat, binuhat niya ang lalaki ng tuluyan sa ere.
Kasabay nito, hinigpitan niya ang kanyang hawak at nabali ang leeg ng lalaki na parang tuyong sanga na naputol sa gitna. Ang tanawing iyon ay sa wakas nagdulot ng takot sa mga natitirang asasin. Ibinagsak nila ang kanilang mga itak, kinuha ang pistola mula sa kanilang mga damit at walang pag-aalinlangan siyang pinaputukan. Para sa isang taong bihasa na sa Cloud Shadow Step, hindi banta ang mga bala. Sa isang kurap lang ng mata, nasa harap na nila siya. Sa ibang lugar, abala si Zhang Wenxiao sa pagpili ng kasangkapang babagay sa kanyang kamay. Sa huli, pumili siya ng isang matalas na scalpel at tumingin sa babaeng mahigpit na nakatali na may halos baliw na ekspresyon. Ang babaeng nakatali ay walang iba kundi si Su Jinwen, ang mismong babae na naghatid kay Yemo pauwi. Akala ni Zhang Wenxiao ay isang maliit na isda lang ang nahuli niya, ngunit sa halip, nakuha niya ang babaeng pinapangarap ng bawat lalaki sa Ninghay. May malupit na ngisi, dahan-dahan niyang itinutok ang talim sa kanyang kamay patungo sa nanginginig na si Su Jingwen. Ngunit sa sandaling iyon, biglang tumunog ang kanyang telepono. Pagkasagot niya, walang pasensya siyang nagtanong, tapos na ba? Huwag mong sabihin hindi mo pa napapatay ang batang iyon na si Ye. Ngunit ang boses na narinig sa telepono ay nagpatalon sa puso ni Zhang Wenxiao. Tulog na lahat ng mga tauhan mo. Isang uri ng tulog na hindi na nila kailanman gigisingan. Makalipas ang isang sandali, nagpakawala si Zhang Wenxiao ng isang baluktot, halos may sakit na tawa. Makinig kang mabuti eh. Oh, nakikilala mo ba kung kaninong boses ito? Masasabi kong ang anak ni Councilman Su ay talagang isang masarap na karne. Nanginginig ang buong katawan niya sa mga salitang iyon, hindi niya kailanman inakala na mapupunta si Su Jinwen sa kamay ni Zhang Wenxiao. Malamig siyang nagsalita sa telepono. Pupuntahan kita. Pakawalan mo siya at magtutuos tayong dalawa. Agad nitong nakuha ang interes ni Zhang Wenxiao. Lumapit sa tainga ni Su Jingwen, bumulong siya ng nakangisi, may tapang din pala ang maliit mong nobyo. Mayroon kang 40 minuto. Pagkatapos niyan, mapapanood ng buong lungsod ng Ninghay kung paano siya hihiwain na parang madugong jigsaw puzzle. Tungkol naman sa address, alamin mo mag-isa. Naputol ang linya pagkatapos niyang magsalita. Sa biglaang galit, dinurog niya ang telepono sa kanyang kamay. Samantala, pagkatapos ng tawag, marahas na tinanggal ni Zhang Wenxiao ang tape sa bibig ni Su Jingwen. Ngunit nang gagawin na niya ang susunod na hakbang, may kumatok sa pinto. Nang buksan niya ito, ilang bodyguard ang nakatayo doon na natataranta. Young Master Zheng, na-trigger ang fire suppression system sa warehouse area. Kailangan mong tingnan. Kung dadating ang mga inspector dito, magiging magulo ang sitwasyon. Hindi nagtagal pagkaalis ni Zhang Wenxiao, sumabog ang mabigat na pinto mula sa bisagra nito, nagpatalsik sa isang gwardiya sa kabilang dulo ng silid. Sa kanyang malabong kalagayan, mahina pa ring binubulong ni Su Jinwen ang pangalan nimo. Lumabas na 1 oras kanina, pagkatapos siyang ihatid pa uwi, mag-isang umuwi si Su Jinwen. Sa daan, hinarang siya ng isang grupo ng mga lalaking nakaitim. Ang eksenang iyon ay nagkataong nasaksihan ni Zhu Quan na dumating para hanapin siya. Walang ibang pagpipilian, palihim na lamang silang sinundan ni Zhu Quan. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay huminto ang sasakyan ng mga kidnapper sa harap ng isang marangyang villa. Doon lang nakahanap ng pagkakataon si Zhu Quan na tawagan siya at ibigay ang eksaktong address. Ngunit dahil hindi makakarating si Zhu Quan sa tamang oras, maaari lamang siyang magmakaawa kay Iya na maunang kumilos at iligtas si Su Jinwen. Samantala, kalalabas lang ni Zhang Wenxiao mula sa lihim na silid at nagmumura na sa mga gwardiya. Teng na, hindi ko ba sinabi sa inyong mga tanga na alisin ang alarm system sa warehouse? Paano kung dumating ang mga inspector dito? Ako na mismo ang aayos nito. Kayong dalawa, manatili dito at bantayan ang pintong ito gamit ang inyong buhay. Pagkaalis ni Zhang Wenxiao, nagsimulang magreklamo ang dalawang gwardiya. Pahirap ng pahirap ang trabaho bawat taon, hindi man lang tayo makakuha ng parte. Pin ng sayang. Ngunit habang sila'y nagsasalita, isang figura ang dahan-dahang lumapit sa kanila. Bahagyang tumawa si Zhu Quan. Pasensya na. Masakit to. Sa sumunod na segundo, agad na bumagsak ang dalawang gwardiya. Habang tinitingnan si Su Jinwen sa loob ng lihim na silid, nagmura si Zhu Quan sa kanyang hininga. Lintik, Yiao, malaki ang utang mo sa akin. Pagkatapos ay ipinasa niya si Su Jinwen sa kanyang balikat at tumakbo palabas ng silid. Ngunit nang akmang lalabas na ng silid si Zhu Quan, umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril at tumagos ang bala sa kanyang kaliwang binti. Agad na bumigay ang kanyang katawan at bumagsak siya sa sahig. Kahit na, sa sandaling bumagsak siya, umikot pa rin si Zhu Quan para protektahan ang ulo ni Su Jinwen. Ang bumaril ay walang iba kundi si Zhang Wenxiao, na dapat ay nakaalis na. Agad na nanlumo ang puso ni Zhu Quan. Delikado to. Nagdangalit ang mga ngipin, pinilit niyang tumayo muli. Young Master Zhu, matagal tayong hindi nagkita. Ngumiti si Zhu Wenxiao. Talagang isang napakagandang araw ngayon. Sa pag-isip pa lang kung paano kayong dalawa pahihirapan, nasasabik na ako. Nang makita yon, inihanda na rin ni Zhu Quan ang sarili para sa isang desperadong huling laban. Kung gusto ninyo ang buhay ko, halikayo at kunin nyo. Sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa pasukan ng villa. Agad siyang sinigawan ng mga gwardiya na huminto, pero ang taong iyon ay walang iba kundi si Yemo na nagmamadaling pumunta roon.
Hindi niya pinansin ang sigaw ng mga gwardiya at naglakad diretsyo papunta sa villa. Sa isang suntok, pinalipad niya paatras ang gwardyang humaharang sa kanyang daan. Dahil sa nakita, natigilan sandali ang ibang mga gwardiya, pero mabilis silang nakabawi at sumugod sa kanya na may galit na sigaw. Sa kasamaang palad, ang mga taong tulad nila ay walang binatbat sa isang cultivator na nasa ikalawang antas kaya isa-isa niya silang pinabagsak at natapos ang laban sa isang iglap. Sa loob ng villa, marami na ring napabagsak si Zhu Quan pero paubos na ang kanyang lakas. Napakaraming umaatake ang nakapalibot sa kanya. Itinaas ni Zheng Wenxiao ang kanyang baril at malamig siyang binantaan. Kapag patay ka na, hahanapin ko ang anak mo at ang babae mo at isusunod ko rin siya sayo. Pira-piraso. Pero bago pa siya matapos, sumabog ang mga pinto sa harap ng villa sa isang malakas na kalabog. Nakatayo roon si Yemo na may namumulang mga mata, matalim na nakatitig kay Zheng Wenxiao. Pagkatapos ay lumingon siya kay Zhu Quan, na puno ng sugat ang katawan, at nagbato ng healing talisman sa kanya. Gamitin mo iyan tulad ng sinabi ko sa'yo noon. Ang biglaan niyang pagdating ay agad na nagpagalit kay Zheng Wenxiao. Itinutok ni Zheng Wenxiao ang kanyang baril sa kanya at sumigaw, patayin niyo siyang lahat. Agad siyang pinaputukan ng mga gwardyang nakapalibot sa kanya. Ang hindi nila alam ay nang mamaster na niya ang Cloud Shadow Step, hindi na isang tunay na banta sa kanya ang mga bala. Sa isang iglap, nasa harapan na nila siya at tumama ang kanyang paa diretsyo sa mukha ng isang gwardiya. Pagkatapos ay isang suntok naman ang nagpabagsak sa pangalawang lalaki. Nang makita iyon ni Zheng Wenxiao, tuluyan na siyang kinabahan. Sinamantala ang gulo, tumalikod siya at tumakbo papunta sa silid sa likuran niya. Habang papalayo siya, mas bumibilis ang kanyang mga hakbang. Agad niyang narating ang pinto ng safe room, pero sa sobrang taranta ay nagkamali pa siya ng pagpasok ng password. Dahil doon, napamura siya ng pabulong. Nang susubukan na sana niyang muli, isang katawan ng gwardiya ang biglang bumagsak ng malakas sa pinto ng safe room. Nagsimulang manginig ang boses niya. Yemo, mas mabuting pag-isipan mo itong mabuti. Ang mga taong nasa likod ko ay hindi mo kayang banggain. Sasabihin ko sa iyo ng diretsyo. Ang gustong pumatay sa iyo ngayon ay ang pamilyang Song, at ang pamilyang Song ang sumusuporta sa akin. Tinitigan siya ni Yemo ng malamig na mga mata. Sinong miyembro ng pamilyang Song? Pag-isipan mong mabuti bago ka sumagot dahil ang sagot mo ang magpapasya kung gaano kasakit ang mararanasan mo. Hindi nag-atubili si Zheng Wenxiao at agad itong sinabi. Si Song Xiaowen, ang batang amo ng pamilyang Song. May mga chismis sa labas na ginalaw mo raw ang anak ng pamilyang Ming. At dahil malapit nang magkaroon ng alyansa sa kasal ang pamilyang Ming at pamilyang Song, gusto kanilang mamatay para tuluyang mabura ang chismis. Nang marinig iyon, lumalim ang pag-iisip ni Yemo. Kung tama ang alaala ng orihinal na may-ari ng katawan, hindi niya pa nakikilala si Ning Qingsui, lalo na ang hawakan siya. Malinaw na isa itong patibong na direkta para sa kanya. Pero sino nga ba talaga ang taong nagtatago sa likod ng lahat ng ito? Nang makita siyang nagseryoso ng tahimik, lalong nataranta si Zheng Wenxiao. Pakawalan mo na ako, magiging mabuti ito para sa ating dalawa dahil maraming taong katulad mo ang pamilyang Song. Kahit si Young Master Song mismo ay may lakas na kapantay ng sayo. Kung hahayaan mo akong mabuhay, matutulungan din kitang manatiling buhay. Bago pa siya matapos, isang suntok ang pinakawalan ni Yemo diretsyo sa nakakadiring mukha na yon. Napakalakas ng puwersa na pati ang pinto ng lihim na silid sa likod niya ay sumabog. Kasabay nito, ilang nakakatakot na sigaw ng babae ang narinig mula sa loob. Nang makita ni Yemo ang laman ng lihim na silid, halos magkandasira ang kanyang mga ngipin sa panggigigil. Hayaan mong pigaan ka ng mga babaeng iyan ng kahit anong kaawa-awang halaga na natitira sa iyo. Pagkasabi niyon, iwinasiwas niya ang hawak na machete at agad na naputol ang mga kadenang nakagapos sa mga babae. Pagkatapos ay inihagis niya ang talim sa sahig, tumalikod at lumabas. Buhay niya ay sa inyo na. Pagkaalis niya, pinulot ng mga babae ang mga talim mula sa sahig. May mga luha pa rin sa kanilang mga mukha, ngunit unti-unting naging mabangis ang kanilang mga ekspresyon. Pagkatapos, isa-isang lumapit sila kay Zheng Wenxiao. Pabalik sa bulwagan, inilagay ni Yemo ang isang healing talisman kay Su Jingwen. Pagkatapos, umupo siya sa isang malapit na sopa at sinabi kay Zhu Quan, dapat ka nang umalis dahil tumawag na ako ng pulis. Tinitigan siya ni Zhu Quan ng tahimik sandali bago nagtanong, ano ang plano mong gawin ngayon? Naging malamig ang kanyang mukha. Imbestigahan si Song Xiaowen at tapusin siya ng tuluyan. Ilang araw matapos iligtas ni Yemo si Su Jingwen, hindi lang siya nagpadala ng regalo, kundi may kasama ring invitation card. Agad niya itong tinawagan para kumpirmahin. Sa kabilang linya, umiti si Su Jingwen. Ang handaan na ito ay inorganisa ng pamilyang Zhu at mayroon kang lahat ng dahilan para dumalo. Ang pamilyang Zhu ang may kontrol sa pinakamalaking pharmaceutical group sa Ninghai. Kung pupunta tayo, malaking tulong ito para sa pag-unlad ng beauty-preserving pill. At higit sa lahat, nandoon din ang dati mong kasintahan. Nang marinig iyon, natigilan siya sandali. Ang tinutukoy mo ba ay ang anak na babae ng pamilyang Ning, si Ning Qingsui? Hindi nagtagal, sabay na dumating sina Yemo at Su Jingwen sa lugar ng handaan. Bawat bisitang dumalo ay isang malaking personalidad na kayang yumanig sa mundo ng negosyo sa Ninghai.
Nakatayo sa tabi niya, mahinang sinabi ni Su Jingwen, nagmula ka rin sa isang kilalang pamilya. Huwag mong sabihin hindi mo naintindihan kung gaano kalaki ang impluensya ng mga pamilyang iyon. Ang titulo pa lang na kamag-anak ng pamilyang Ming ay sapat na para mag-unahan ang lahat ng mga taong ito na sumipsip. At ngayon, ang darating ay ang mismong anak na babae ng pamilyang Ming. Noon din, dahan-dahang bumukas ang mga pinto ng banquet hall. Nangunguna sa paglakad ang isang matikas at mukhang may kakayahang babae na nasa katanghaliang gulang na may maikling buhok at sumusunod sa kanya ang isang mahabang buhok na dalaga. Nang makita niya ang babaeng iyon, agad niyang naramdaman ang spiritual energy na dumadaloy sa loob niya. Ang dalawang iyon ay walang iba kundi si Zuna, ang pinuno ng pamilyang Zhu, at si Ning Qingsui, ang anak na babae ng pamilyang Ming. Nang makita sila, mabilis na lumapit si Su Jingwen para batiin sila. Tumugon si Zuna ng may kaparehong galang. Matapos magpalitan ng ilang pagbati, inilabas ni Su Jingwen ang isang beauty-preserving pill. Sa ngalan ng aking ina, dinala ko para kay Tiazu, ang pinakabagong beauty-preserving pill ng aming kumpanya, sana'y manatiling bata si Tiazu magpakailanman. Nang makita ni Zuna ang beauty-preserving pill, isang malinaw na pagkagulat ang lumitaw sa kanyang mukha. Napatingin din ng may pagkabigla ang mga bisita sa paligid. Dahil sa sobrang sikat ng beauty-preserving pill kamakailan, ang presyo nito ay umabot na sa absurdong halaga sa puntong ito. Halos imposible nang makabili kahit na mayroon ka pa nito. Maging si Ning Qingsui, na nakatayo sa tabi niya, ay nakatitig sa tableta ng hindi kumukurap. Kinuha ni Zuna ang beauty-preserving pill sa kanyang kamay at maingat itong sinuri sandali bago dahan-dahang nagsalita. Ang kalidad ng tabletang ito ay malapit na sa antas ng isang tunay na spirit pill. At ang taong gumawa nito ay umabot na sa napakataas na antas ng kasanayan sa teorya ng Pildoras. Nakilala ko na halos lahat ng master sa mundo ng Pildoras. Kaya gusto ko talagang malaman kung sinong master ang gumawa nito. Wala man lang itong marka ng Pildoras. Bahagyang gumilid si Su Jingwen at binigyan ng daan si Yemo para humakbang pasulong. Tiazu, ang Pildoras na ito ay personal na ginawa ng aking kasosyo at kaibigan na rin. Pagkatapos ay magalang siyang bumati sa kanya bilang Tiazu at ipinakilala ang kanyang sarili. Sa sandaling marinig ni Zuna at Ning Qingsui ang pangalan, pareho silang natigilan sandali. Pero mabilis na nakabawi si Zuna at mumiti. Ikaw pala si Yemo, hindi ako makapaniwalang ganito ka nakalaki. Binuhat pa kita noong maliit ka pa at hindi ko inasahan na ikaw pala ang gumawa ng tabletang ito. Talagang bulag ang pamilyang Ye. Ang mga salitang iyon ay malinaw na ikinagalit ni Ning Qingsui at agad niyang pinutol ang sinasabi ni Zuna. Ang mga ganitong kakayahan ay walang silbi sa isang tanyag na pamilya. Ang tunay na pinapahalagahan ng mga pamilyang iyon ay ang cultivation. Kung hindi, sa antas mo, Tiazu, matagal ka nang naging external elder ng pamilyang Ning. Sa kasalukuyan niyang estado, kahit na mayroon siyang ganitong uri ng pamamaraan, isa pa rin itong ganap na pag-aaksaya ng oras. Mula sa mga salita ni Ning Qingsui, nakuha niya na sa wakas ang sagot na hinahanap niya. Gaya ng kanyang hinala, ang mga malalaking pamilya ay talagang may alam na sa mga paraan ng cultivation. Nang makitang natahimik siya, nagtanong muli si Zuna. Maaari ko bang itanong kung sino ang iyong master? Nang marinig iyon, bahagyang lumungkot ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na figura ang lumitaw sa kanyang isipan. Pero mabilis niyang isinantabi ang kanyang emosyon at sumagot ng may bahagyang ngiti, nagpapraktis lang ako ng basta-basta. Wala akong master, na pala. Gusto ko sanang magtanong. Bago pa siya makatapos, isa pang boses ang pumutol sa kanya. Tiazu, maligayang kaarawan. Isang binatang nakasalamin ang dahan-dahang lumapit. Nang makita siya, bahagyang ngumiti si Zuna. Shewen, dumating ka rin. Sa sandaling marinig niya kung paano tinawag ni Zuna ang binata, biglang kumabog ng malakas ang kanyang puso. Posible kayang ito si Song Shewen? Ang taong nagpaplano laban sa kanya mula sa likod ng mga eksena. Ang binatang tinawag na Shewen ay tumawa ng malakas. Siyempre, kailangan kong dumating para sa kaarawan ni Tiazu. Kung hindi, sisisihin ako ni Qingsui. Habang nagsasalita siya, napabaling ang kanyang tingin kay Su Jingwen na nakatayo sa malapit. Pagkatapos ay ipinakilala siya ni Zuna. Ito si Su Jingwen, ang anak na babae ng pamilyang Su. Iniabot ni Song Shewen ang kanyang kamay kay Su Jingwen. Hello, Miss Su, ako si Song Shewen. Pero bago pa maabot ng kamay na yon sa kanya, hinawakan niya muna ito. Marami na akong narinig tungkol kay Young Master Song. Ang pangalan ko ay Yemo. Ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon ay dahil sinabi ni Zhang Wenxiao na si Song Shewen ay isang cultivator. Maaaring pigilan ng mga cultivator ang kanilang spiritual fluctuations para itago ang kanilang lakas. Pero ang spiritual energy na dumadaloy sa kanilang mga meridian ay hindi maaaring ganap na maitago. Basta't pumasok ang kanyang enerhiya sa mga meridian ng kabilang partido, malalaman niya kung si Song Shewen ay tunay na isang cultivator. Habang dahan-dahang pumapasok ang kanyang spiritual energy sa katawan ni Song Shewen, nagulat siyang matuklasan na walang bakas ng spiritual energy sa mga meridian ni Song Shewen. Sa madaling salita, si Song Shewen ay hindi isang cultivator. Siguro dahil medyo naging mahigpit ang hawak niya. Mabilis na binawi ni Song Shewen ang kanyang kamay.
Habang hinihilot ang kanyang pulso, mahina niyang sinabi, "Ginoong Ye, ikinagagalak kong makilala ka." Lalo lang siyang naghinala dahil doon. Hindi cultivator si Song Shewen, pero pagkatapos marinig ang kanyang pangalan, hindi siya nagpakita ng kahit katiting na balak na pumatay. Posible kayang ang taong tunay na nagtatangkang pumatay sa kanya, ay hindi si Song Shewen. Habang nagpapatuloy ang salusalo, isang matandang lalaki na mukhang mayordomo ang malakas na nag-anunsyo, naghanda ang pinuno ng pamilya ng isang sayawan para sa inyong lahat. Mangyaring magtungo kayo sa ballroom. Nang marinig iyon, tumayo ang lahat at nagsimulang maghanap ng mga kapareha sa sayaw. Hindi nagtagal, napuno ng eleganteng musika ang ballroom at nagsimulang sumayaw ang mga bisita. Pero nalilito pa rin siya sa kanyang mga naunang pagdududa. Marahil nagsinungaling sa kanya si Zhang Wenxiao. Pero kung totoo iyon, ano nga ba ang kanyang layunin? Samantala, matagal nang balisang naghahanap si Su Jinwen sa gitna ng mga tao bago niya ito natanaw. Pero nang lalapit na sana siya sa kanya, isang lalaki ang humarang sa kanya na may sabik na ekspresyon at inanyayahan siyang sumayaw. Tinanggihan siya ni Su Jinwen nang walang pag-aalinlangan. Nang makita yon, bumulong ang isa sa mga kasama ng lalaki, iyan ang anak ng pamilyang Su. Hindi siya basta-basta nalalapitan ng kahit sino. Hindi mabilang na lalaki na ang tinanggihan niya sa mga nagdaang taon. Kahit ang panganay na young master ng pamilyang Fong ay nabasted. At sa lahat ng mga taong ito, walang nakarinig na siya ang unang lumapit sa sinumang lalaki. Pero sa sandaling matapos siyang magsalita, isang hindi kapanipaniwalang bagay ang nangyari. Maging si Ning Qingsu ay hindi napigilang mapatingin. Mabilis na lumapit si Su Jinwen sa kanya, iniabot ang isang kamay, at nagsalita sa isang boses na hindi pangkaraniwang banayad, na halos hindi katunog ng kanyang karaniwang sarili. "Maaari ba kitang isayaw?" Samantala, sa labas ng banquet hall, naglakad na si Song Shewen papunta sa kanyang sasakyan. Malamig niyang inutusan ang mga bantay sa paligid niya. Walang lalapit. Agad na nagsipangalatan ang mga bantay. Habang nakatingin sa sasakyan sa malayo, hindi nila maiwasang magbulungan. Laging ganito tuwing lumalabas siya, mabilis niyang pinapaalis ang lahat, tapos mag-isang naiiwan sa kotse kasama ang kanyang personal na bodyguard. Diyos lang ang nakakaalam kung anong ginagawa nila sa loob. At narinig ko na sinumang mapili bilang personal na bodyguard ni Young Master Song ay nagsisimulang kumilos ng kakaiba pagkatapos. At sa huli, nagiging ganap silang estranghero, hindi na nakikilala kahit ang sarili nilang mga pamilya. Nang sandaling iyon, si Song Shewen ay talagang nakaupo sa loob ng kotse kasama ang kanyang personal na bodyguard. Sa sumunod na segundo, isang malakas at marahas na sampal ang tumama sa mukha ni Song Shewen. "Wala kang kwentang basura. Ang lakas ng loob mong hawakan ang kamay ng ibang babae sa mismong harapan ni Qingsu." Ang sinampal na lalaki ay dali-daling humingi ng tawad, hindi naglakas loob na tumutol. Pagkatapos, dahan-dahang inikot ng bodyguard sa tabi niya ang singsing sa kanyang daliri at isang bahagyang hibla ng spiritual energy ang lumabas mula rito. Pagkatapos noon, nagsimulang gumalaw at magbago ang mga kalamnan sa mukha ng bodyguard. Sa isang iglap, ang mukhang iyon ay naging kay Song Shewen. Ang kanyang ekspresyon ay sukdulan ang kalamigan. "Kung hindi ka pa kahit paano kapakipakinabang sa akin, hindi ka na sana nabuhay ng ganito katagal. Pero kung hindi mo man lang kayang gawin ang isang simpleng bagay na tulad nito, mas mabuting manalangin ka na para sa isang mabilis na kamatayan." Kaya ang lalaking ito pala ang tunay na Song Shewen. Makalipas ang isang sandali, nagpalit siya ng damit na kapareho ng sa stand-in at lumabas ng sasakyan. Tungkol naman sa stand-in, mahigpit siyang iginapos at iniwan sa loob. Nang bumalik siya sa banquet hall, muling nakapaskil sa kanyang mukha ang kanyang kilalang ngiti. Pero sa sumunod na segundo, ang kanyang tingin ay diretsyo napunta sa gitna ng dance floor. Dahil doon mismo sa gitna ay nagsasayaw sina Su Jinwen at Yemo. Isang bahagyang pamumula ang kumalat sa mukha ni Su Jinwen habang sinabi niya na may bakas ng mahinhinhiya. "Hindi ko inaasahan na ganito ka pala kagaling sumayaw. Isa itong sayawan, kaya dapat gumawa tayo ng bagay na angkop sa okasyon. Mas mapapadali rin nito ang pagrekomenda natin ng ating beauty-preserving pill sa pamilyang Zhu." Siya naman ay nakaramdam ng kaunting pagkailang. Sa kabutihang palad, natuto ng ballroom dancing ang orihinal na host noong nasa pamilyang Ye pa siya. At dahil sa kanyang kasalukuyang second-level cultivation na nagpabuti sa kanyang koordinasyon, hindi naging kahiyahiya ang sitwasyon. Sa gilid, hindi mapigilan ni Zhu na natuksuhin si Ning Qingsu. "Hindi ko inasahan na ganoon kagaling sumayaw si Mo. Ano? Hindi mo napansin dati?" Tumalikod ng tingin si Ning Qingsu at sinabi ng may pagmamalaki, "Ano naman kung marunong siyang sumayaw? Sa huli, isa lang naman siyang immortal." Dahil sa reaksyon na yon, lalo lang naging interesado si Zuna. "Pero kanina lang, mukhang tinititigan mo siyang mabuti." Pagkatapos ay lumingon si Zuna kay Song Shawan. "Talagang hindi mo kilala si Ue?" Umiti siya ng bahagya. "Siyempre hindi. Ngayon talaga ang unang beses na nakilala ko siya." Naging mas komplikado ang ekspresyon ni Zhu na habang dahan-dahan siyang nagsalita. "Sa lawak ng impluensya ng pamilya Song, talaga bang hindi niyo mahahanap ang pinagmulan ng isang itinakwil na anak ng pamilya Yi?" Hindi nagbago ang kanyang ngiti at nanatiling kalmado ang kanyang tono. "Tutal, teritoryo ni Chia Zhu ang Ninghay kaya hindi ako maglalakas loob na gumawa ng anumang di nararapat dito.
Nang marinig iyon, kalmado lang na sumagot si Zuna, hindi ako interesado sa mga kalokohan na gusto ninyong mga maharlikang pamilya na paglaruan. Pero ang talento ni Imo sa tao ng alchemy ay hindi maikakailang pambihira. Kaya gusto kong pangalagaan ang isang binhi para sa kinabukasan ng alchemy. Mula ngayon, hindi na ako manonood lang at babaliwalain ang mangyayari sa kanya. Ang mga salitang iyon ay nagpabago agad sa ekspresyon ni Song Shawan. Sa isip niya, nagmura siya. Naglakas loob pa talaga itong matandang bruha na pilitin ako. Kung hindi lang dahil kay Ning Qingxua, matagal na niya itong pinatulan. Samantala, habang nakikinig si Ning Qingsui sa mga bulungan na kumakalat sa mga bisita, lalo pang dumilim ang kanyang ekspresyon. Ang lalaking kasayaw ni Su Jinwen ay si Imo, ang itinakwil na anak ng pamilya Yi mula sa kabisera. At ayon sa chismis, dati na siyang engaged sa kanya. Sa mata ng mga tao, ang tanging paraan niya para makabawi ngayon ay ang kumapit kay Ning Qingshu at sa pamilya Ning na nasa likod niya. Kung hindi, bakit pa siya magpapakita rito? Nang marinig ang lahat ng paninirang iyon, ibinagsak niya ang kanyang kopita ng alak sa mesa. Lumingon siya at dire-diretsong naglakad papunta sa kanya. Alam na alam ko kung ano ang binabalak mo at iminumungkahi kong itigil mo na iyan ngayon din. Ang pagsubok na gamitin ako laban sa pamilya Yi ay walang patutunguhan. Mas mabuti pang mag-focus ka na lang sa paggawa ng iyong mga tableta. Ang paggawa ng tableta ay maaaring isang mababang uri ng palabas, pero sapat na yon para manatili kang buhay. Naharap sa biglaang akusasyon na yon, talagang nabigla siya. Itinaas niya ang kanyang baso at inisang lagok ang alak at kalmadong sinabi, yung babala na alamin ang iyong lugar. Sa akin mo ba sinasabi iyon o sa sarili mo? Si Ning Qingsui, na paalis na sana, ay biglang natigilan. Tinitigan siya ng diretsyo, sinabi niya salita bawat salita. Ang spiritual energy na tumatagas mula sa iyong katawan ay hindi sinasadya. Malapit ka na ba sa punto kung saan hindi mo na ito mapipigilan? Mabilis na lumingon si Ning Qingsui, puno ng gulat ang kanyang mga mata. Paano mo posibleng malaman yan? Pinanatili niya ang kanyang tingin at kalmadong sinabi, ang iyong paraan ng cultivation ay maaaring mabilis na sumipsip ng spiritual energy, pero sa kaibuturan nito, isa itong one-way ticket patungong impyerno. Sa madaling salita, ang iyong katawan ay malapit ng bumigay. Malamig siyang tinitigan ni Ning Qingsui. At bakit naman ako maniniwala sa isang hamak na mortal na tulad mo? Nagkibit balikat lang siya. Malaya kang hindi maniwala sa akin dahil hindi ako ang dapat mag-alala. Wala ka na lang gaanong natitirang oras. Kailangan kong humingi ng pabor sa'yo. Isipin mo na lang na isa itong kasunduan. Ang kailangan mo lang gawin ay ihatid ang isang bagay kay Song Shawan para sa akin. Sa gilid, nakikita si Naimo at Ning Qingshu na magkalapit na nakatayo. Halos madurog ni Song Shawan ang kanyang mga bagang sagalit. Nang matapos ang salusalo, lumabas ng bulwagan si Xu Jinwen kasama si Yi Deng o na nakaakbay sa kanya. Ngunit pinigilan sila ni Xu Jinwen. Interesado ako sa iyong beauty preserving pill. Payag ba kayong dalawa na mag-usap tayo? Habang naglalakad, nagkaroon ng magandang usapan sina Xu Jinwen at Su Jinwen. Nang makita yon, nagpasya siyang diretsuhin na ang usapan. Pinuno ng pamilya Zhou, hindi mo naman kami pinigilan para lang pag-usapan ang beauty preserving pill, di ba? Bahagyang umiti si Zhou na may bahid ng kabaitan ang kanyang tono. Dahil sa pagiging mas matanda, dapat mo akong tawagin siya Zhou. Nang marinig yon, bahagyang dumilim ang kanyang ekspresyon. Hindi na ako bahagi ng pamilya Yi. Napabuntong hininga si Zhong na. Pareho kayo ni King Xiao na mga piyesang isinakripisyo ng inyong mga pamilya. Pagkatapos mamatay ng mga magulang ni King Xiao, pinigilan ng pamilya Ning ang kanyang kalayaan, kasama na ang kalayaang pumili ng sarili niyang mapapangasawa. Gayunpaman, pinalad siyang mapili ng sinaunang pamilyang Marshall na sumusuporta sa pamilya Ning na nagbigay sa kanya ng kwalifikasyon para maging isa sa mga maalamat na cultivator. Pero maliban na lang kung tunay siyang makakaangat sa antas ng mga ordinaryong tao, hindi siya kailanman makakawala sa kontrol ng pamilya Ning. Naintindihan niya ng malinaw na ang ibig sabihin ni Zonan sa paglampas sa ordinaryong tao ay ang pag-abot sa ikatlong antas ng cultivation. Kapag ang isang tao ay nakatapak na sa ikatlong antas, ang pagkakaiba sa dati ay parang langit at lupa. Upang maabot ang ikatlong antas sa lalong madaling panahon, pinili ni Ning Qingshu ang isang sinaunang paraan na walang sinuman ang naglakas loob na gamitin. Iyon ang dahilan kung bakit patuloy na nanghihina ang kanyang katawan. Doti, o, sa madaling salita, ipinagpapalit niya ang kanyang buhay para sa cultivation. Habang pinag-isipan pa niya ito, muling nagsalita si Jonas. Sinusubukan kong gamutin ang kondisyon ni Qingshu sa lahat ng mga taon na ito, pero walang gumana. Pareho ito sa nangyari sa ina ni Jingwen. Sinubukan ko ang lahat ng paraan na maiisip ko at walang nakatulong. Pero ibinalik mo siya. At tungkol naman sa beauty preserving pill, hindi ko rin yon kayang gawin. Ang iyong kaalaman sa teorya ng tableta ay higit pa sa sinumang master na nakilala ko. Kaya nakakita ako ng pag-asa sa iyo. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan kay Su Jianwen na nakatayo sa malapit na lubos na nagulat. Alam niya na si Joan na ang presidente ng Asosasyon ng Tradisyonal na Medisina. Isang babaeng nakagamot na ng hindi mabilang na mga pasyente. At kahit na siya, hayagan niyang sinasabi na hindi siya maihahambing sa kanya.
Bukod pa riyan, hindi lang siya marunong gumawa ng tableta, kundi pati na rin ng mga anting-anting. Posible kayang isa rin siya sa mga maalamat na cultivator. Nang makitang hindi siya agad sumagot, ibinalik ni Zong na ang usapan sa tamang landas. Interesado pa rin ako sa iyong beauty-preserving pill, kaya sa ngalan ng mga kumpanya ng pamilya Zhu, maaari akong pumasok sa isang mas malapit na pakikipagsosyo sa iyo. Nang marinig iyon, agad na natuwa si Su Jinwen. Sa suporta ni Zhu, ang kita mula sa ating negosyo ng beauty-preserving pill ay tataas ng hindi bababa sa 10 beses. Pagkatapos siyang tuksuhin ng may tawa, dahil sa pagiging mukhang pera, nagpatuloy si Zhu na, umaasa rin ako na kung darating ang pagkakataon, tutulungan mo ring iligtas si Ching Sui. Siya ay talagang isang taong may napakalambot at sensitibong puso. Noong nasira ang engagement, sinubukan niyang lumaban. Sa isang sandali, hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin. Sakto namang lumapit si Song Xiaowan. Nananatili pa rin ang ngiti niya sa kanyang mukha. Pagkatapos batiin si Zhu na, dumiretso siya kay Yemo. Ang makilala si Iye ngayong araw ay parang nakakilala ng isang matagal ng kaibigan. Inaasahan ko ang susunod nating pagkikita. Habang nagsasalita, inilahad niya ulit ang kanyang kamay. Tinanggap niya ang kamay at kinamayan ito. Pero sa sandaling nagdikit ang kanilang mga kamay, biglang kumabog ng malakas ang puso niya dahil sa hindi maipaliwanag na paglitaw muli ng bakas ng spiritual energy sa loob ng katawan ni Song Xiaowan. Kalaunan, nang bumalik si Song Xiaowan sa kanyang sasakyan, magalang na nagulat ang isang bantay, may nagpadala ng regalo si Miss Ning kanina lang at nailagay na ito sa upuan. Nang buksan ang kahon, ang laman pala ay isang paru-parong papel. Kaswal na inihagis ni Song Xiaowan ang kahon sa kanyang stand-in na bodyguard sa tabi niya. Pagkatapos ay inikot niya muli ang singsing sa kanyang kamay. Agad na umikot sa kanyang katawan ang spiritual energy na nagmumula sa singsing. Sa isang iglap, nagbago ang anyo niya at naging eksaktong kamukha ni Yemo. Yemo, sisiguraduhin kong papatayin ka ni King Sui gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang hindi niya napansin ay naglalabas ng bahagyang fluorescent na liwanag ang paru-parong papel. Ito pala ay isang tracking talisman na espesyal na ginawa ni Yemo. Sinundan ng gabay ng talisman, nakarating siya sa rooftop ng isang mataas na gusali na pag-aari ng pamilya Song. At ngayon, sa wakas ay pagkakataon na niyang umatake. Sa sandaling iyon, nakauwi na si Zuna at maingat na sinusuri ang kanyang iba't ibang spirit plants, naghahanda para sa cultivators assembly pagkalipas ng 3 buwan. Bigla, matalas niyang naramdaman ang pagbabago ng aura na nagmumula sa kanyang likuran. Dahan-dahang nagpakita ang figura, at sa kanyang pagkagulat, ito ay isang cultivator na nakadamit monghe, tulad ng inaasahan sa henyo ng 100 noon. Kahit ngayon, na malubha ang pinsala sa iyong katawan at bumagsak ang iyong cultivation realm, hindi pa rin kumukupas ang iyong spiritual awareness. Nang makitang hindi lang siya kilala ng lalaki, kundi naglalabas din ito ng aurang hindi mas mahina sa kanya, hindi maiwasan ni Zuna na makaramdam ng kaba sa kanyang puso. Sino ka at ano ang balak mong gawin sa pagpasok ng patago sa aking bahay? Pinagdikit ng monghe ang kanyang mga palad at mahinang bumigkas ng isang pariralang Buddhist. Benefactor Zhu, balisa ang iyong isipan. Ano yon? Nag-iisip tumakas. Pagkatapos magsalita ng monghe, isa pang figura ang lumitaw sa kabilang panig, isang matabang monghe. Kahit ang leon ay ibinubuhos ang lahat kapag nanghuhuli ng kuneho. Bagamat wala pang 10 bahagi ng dati niyang lakas ang natitira kay Benefactor Zhu, naniniwala pa rin kami ng kapatid ko na mas ligtas kung magtutulungan kami. Hindi inaasahan ni Zuna na mapapansin siya ng 2 cultivator ng sabay. Kahit na, pinilit niyang manatiling kalmado at nagtanong, dahil pareho kayong bumisita sa akin ngayon, mga master, ano ba talaga ang gusto ninyo? Bahagyang umiti ang matabang monghe. Pumunta kami ngayon para imbitahan si Benefactor Zhu na sumama sa amin, at sana ay hindi mo ito pahirapan para sa amin. Ang payat na monghe naman ay nagpakita ng isang nakakatakot na ngiti. Senior brother, bakit pa tayo nagsasayang ng salita sa kanya? Pwede naman nating pilayan ang kanyang mga braso at binti at kalagkarin siya palayo. Habang nagsasalita silang dalawa, biglang iniabot ni Zuna ang kamay at ipinadaloy ang kanyang spiritual energy diretsyo sa isang halaman sa harap niya. Sa sumunod na sandali, sumabog ang halaman na may matinis na sitsit at naglabas ng makapal na ulap ng usok. Nang makita yon, dali-daling tinakpan ng 2 monghe ang kanilang bibig at ilong. Malinaw na napakalaso ng usok. Ngunit nakapaglagay na si Zuna ng isang berdeng matigas na halamang gamot sa kanyang bibig para protektahan ang sarili. Ang halamang naglabas ng ulap ay isang tyrant flower na siya mismo ang maingat na nag-alaga. Ang lasong usok na nilabas nito ay sapat na para patumbahin ang isang elepante. Inakala ni Zuna na natalo na ang 2 monghe, at nang akmang gagamitin na niya ang pagkakataon para tumakas. Isa pang mas malakas na aura ang biglang sumabog mula sa kanyang likuran, na agad na nagpatalsik sa makamandag na usok. Pagkatapos ay dahan-dahang lumitaw ang isang higanting anino at mahigpit na hinawakan si Zuna. Naglakad pasulong ang bagong dating na may hawak na talisman sa kanyang kamay. Natigilan si Zuna at napabulalas, iyan ay shadow art. Galing ka ba sa hidden sect? Ngunit nang sa wakas ay makita niya ng malinaw ang mukha ng bagong dating, nanlaki sa gulat ang kanyang mga mata.
Ang taong nakatayo roon ay si Song Shewen pala, na nagpanggap na kamukhang-kamukha ni Yemo. Sa sandaling iyon, kasunod ng gabay ng tracking talisman, tahimik nang nakapasok si Yemo sa tirahan ni Song Shewen. Sa huli, tumigil ang talisman sa labas mismo ng kwarto, at ang taong nasa loob ay walang iba kundi ang stand-in ni Song Shewen. Sa sandaling binalikan niya ang lahat ng pinagdaanan niya kamakailan, umalon ang galit mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit bigla, may boses na nanggaling sa kanyang likuran. Sino ka ba talaga? Ang biglaang boses ay labis na ikinatakot niya, kaya't napapitlag ang kanyang buong katawan, nanlambot ang mga binti, at bumagsak siya sa sahig. Mula sa reaksyong iyon pa lang, agad niyang nakumpirma na ang lalaki sa kanyang harapan ay isang kapalit lamang. Sa sumunod na sandali, nakuha na niya ang sagot na gusto niya. Mayroon palang spirit artifact si Song Shewen. Kailangang nasa ika-4 na antas man lang ng cultivation ang isang tao para makagawa ng isang spirit artifact. At habang ginagawa ito, kailangang manatili ng gumagawa sa isang lugar na puno ng spiritual energy sa lahat ng oras. Para naman sa huling kalidad ng artifact, nakadepende yon sa dami ng spiritual force na mailalagay ng gumawa habang pinipino ito. Ngunit ang spiritual energy sa mundong ito ay napakanipis. Walang paraan para suportahan nito ang paggawa ng isang spirit artifact. Isa lang ang posibleng dahilan. Ang pamilya Song ay may access sa isang spirit spring. Mukhang pagkatapos harapin si Song Shewen, kailangan niyang magtungo sa Luxi sa lalong madaling panahon para hanapin ang spirit spring na iyon at palakasin ang sarili. Ngunit sa sandaling iyon, isang grupo ng mga lalaki ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Tinitigan siya ng masama ng leader at sinabing, "Bata, kanina ka pa namin hinihintay dito. May nagbayad ng malaki para baliin ang 2 binti mo. Ikaw na ba ang gagawa o gusto mong tulungan ka namin?" Nang marinig iyon, halos matawa siya ng malakas. Talagang hindi na ubusan ng mga taong gustong mamatay. Ang leader, nang makitang minamaliit siya, ay agad na nagalit at inutusan ang kanyang mga tauhan na sumugod. Ngunit ang 2 lalaking unang sumugod ay agad na tumalsik na parang mga saranggolang naputulan ng tali. Sa isang iglap, naibagsak na niya ang lahat ng mahigit 100 siga sa lupa. Kinaumagahan, nagdala si Ning Qingsu ng mga tao sa lugar kung saan nawala si Zuna. Hindi nagtagal, kinuha ng mga security guard ang surveillance footage mula kagabi. Ipinakita sa footage na pumasok ang mga nanghimasok bandang 1:00 ng umaga. Pagkatapos noon, nakipaglaban sila kay Family Head Zhu sa glass garden sa rooftop at isa sa kanilang mga mukha ay malinaw na nakunan ng mga kamera. Nang makita ni Ning Qingsu ng malinaw ang mukhang iyon, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon dahil ang mukha sa footage ay kay Yemo, ang parehong lalaki na nakita niya sa salusalo kagabi. Hindi nagtagal, personal siyang nagmaneho papunta sa tirahan nito at lalong nanlamig ang tingin sa kanyang mga mata. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa bakuran, isang lalaking balot ng benda ang humarang sa kanya. Nagdilim ang tingin ni Ning Qingsu at lalo lang lumalim ang kanyang hinala. Isa ka sa mga tauhan niya, hindi ba? Dalhin mo ako sa kanya. Ang lalaking may benda naman ay kakatwang magiliw at direktang inanyayahan siya sa bakuran. Sa sandaling iyon, nakahiga siya ng kampante sa isang recliner sa bakuran. Nang makita niya si Ning Qingsu, halatang nabigla siya. Ngunit sa sandaling makita niya ito, malamig siyang nag-utos, "Yemo, dahil isa ka lang hamak na mortal, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ipasuko mo sa mga tauhan mo ng ligtas ang tita ko, at palalampasin ko na ito." Nang marinig iyon, tumayo siya mula sa recliner. "Ano ba talaga ang sinasabi mo?" Itinaas ni Ning Qingsu ang isang kamay at itinuro ang kanyang dibdib, habang tumatalim ang kanyang boses. "Bakit mo kinidnap ang tita ko? Ano ang binabalak mo?" Agad ding nanlamig ang kanyang ekspresyon. "Sinasabi mong kinidnap si Family Head Zhu at ngayon ay pinaghihinalaan mo na ako ang may gawa nito." Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, inilabas ni Ning Qingsu ang kanyang telepono at itinapat sa kanya ang surveillance footage. "Nagkukunwari ka pa ring walang alam? Nakuha ko na ang footage. Hindi mo inaasahan na ganito kalinaw ang pagkakarecord ng krimen mo, di ba?" Matapos panoorin ang footage, halos agad niyang naintindihan kung ano ang nangyayari. May dumukot kay Zong na habang suot ang kanyang mukha, na nangangahulugang halos tiyak na may kinalaman dito ang isang spirit artifact. Malinaw na sinusubukan ni Song Shawan na mag-udyok ng direktang alitan sa pagitan niya at ni Ning Qingsu. Nang makitang nananatili siyang tahimik, sa wakas ay hindi na napigilan ni Ning Qingsu ang kanyang galit. Dahan-dahang nag-ipon ng spiritual energy sa kanyang kamay habang sinabi niya, "Kung hindi pa ito tapos ngayon, ipapaintindi ko sa iyo kung ano ang kayang gawin ng isang cultivator." Tumingin sa kanya si Ie na may kalmadong ekspresyon. Ang timestamp sa footage na yon ay 1:30 ng gabi. Noong oras na yon, "Hindi ko talaga kasama ang tiyahin mo. Alam kong malamang hindi ka maniniwala sa akin. Pero ang mga taong ipinadala ni Song Xiao ay maaaring magpatotoo para sa akin." Natigilan ng 1 segundo si Qing Xue. "Hindi ba't mga tauhan mo ang mga taong iyon?" Nang marinig iyon, dali-daling inilabas ng lalaki sa tabi niya ang kanyang telepono. "Kagabi, sinabihan kami ni Young Master Song na imbitahan si Young Master Yi para magsa. Ito ang mga chat record ko kay Song Xiao. Mapapatunayan naming lahat na kasama namin si Young Master Yi buong gabi."
Si Ching Xue, pagkatapos ay ibinalik ang kanyang tingin sa kanya. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang paglitaw ng mukha mo sa surveillance footage? Inilabas din Iyemo ang video na narecord niya noong nakaraang gabi. Narinig ang boses ni Shan mula sa video. Ang pangalan ko ay Shan sa ngayon. Nagsisilbi ako bilang stand-in ni Song Shan. Kadalasan, ako ang tumutulong na kumpirmahin kung ligtas ang paligid para sa kanya. Sa bahagi ng handaan kagabi kung saan lumitaw si Song Shan, ako talaga ang nasa labas sa buong oras. Siya naman, ginamit niya ang singsing sa kanyang kamay para baguhin ang kanyang itsura at magpanggap bilang isa sa mga tauhan kung nakatayo sa malapit. Inilabas lang niya ang kanyang tunay na mukha matapos makumpirmang ligtas na ang lahat. Matapos panoorin ang video, sa wakas ay napagtanto ni Ning Qingshu na si Song Xiaowen ay may spirit artifact na kayang magbago ng itsura. Habang nakatingin ng diretsyo sa kanya, dahan-dahan niyang sinabi ang kanyang konklusyon. Ang plano niya ay magpanggap bilang ako, dukutin ang tiyahin mo, patayin ako pagkatapos, at isisi ang buong sitwasyon sa akin. Sa ganoong paraan, walang maiiwang buhay na ebidensya. Nang marinig ang pagsusuring ito, agad na nagalit si Ning Qingshu at tumalikod para makipagtuos kay Song Xiaowan. Mabilis siyang nagsalita para pigilan ito. Galit na lumingon pabalik si Ning Qingshu. Ano ngayon? Inaasahan mo bang upo lang ako at maghihintay na mapatay? Naghawak kamay siya at tahimik na bumuntong hininga. Dahil maingat na niyang inayos ang lahat, mas mabuting talunin natin siya sa sarili niyang laro at painin ang pagong sabitan. At kaya, sa sandaling iyon, si Iyemo ay dinala ng mga tauhan ni Song Xiaowan sa isang malalim at liblib na bakuran. Nang makita siya ni Song Xiaowan, isang malamig na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nasaan na ang mayabang na kumpiyansang ipinakita mo sa handaan? Ikaw na maruming insekto. Ang lakas ng loob mong kausapin si Ning Qingshu sa mismong harapan ko. Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang hayaan ang walang kwentang basura na si Zhang Wenqiao ang humawak nito. Ang nangyari lang ay nabuhay ka pa ng ilang araw. Tinitigan niya ito pabalik ng hindi man lang kumukurap. Bakit ka ba nang humaling sa pag-target sa akin? Sa mga salitang iyon, agad na nangitim ang mukha ni Song Xiaowan. Dahil ang isang basurang tulad mo ay naging fiancé ni Ching Shui. Ang katawa-tawang katotohanan iyon ang pinakamalaking mansa sa buhay ko. Ang isang perpektong babae tulad ni Ning Qingshu ay isinilang para maging akin lamang. Habang nagsasalita siya, isang patong ng spiritual energy ang dahan-dahang bumalot sa kanyang katawan. Ilang sandali pa, isang malaking baluktot na anino ang nagsimulang mabuo sa kanyang likuran. Tiningnan niya ang kanyang bihag na may mayabang na kagalakan. Ang patayin ka kaagad ay isang malaking sayang. Ang matandang babaeng iyon, si Jonah, ay maaaring nawala ng kanyang cultivation technique, ngunit ang kanyang pangangatawan ay isang napakabihirang sisidlan ng life energy. Kung ipakakain ko siya sa aking anino, tunay akong makakapasok sa mundo ng cultivation at magiging Diyos na sinasabi ng mga taong tulad mo. Nang marinig iyon, lalo lang lumalim ang kanyang mga pagdududa. Kung ganoon, hindi ba't mas madali kung pinatay mo na lang ako ng direkta? Hinimas ni Song Xiaowen ang singsing sa kanyang kamay at mayabang na sinabi, sa sandaling ito, malamang hinahanap ka ni Ning Qingshu sa lahat ng dako, umaasang siya mismo ang papatay sayo. Ang surveillance footage mula sa pagdukot kay Joanna, sinadya kong iwanan yon. Sa madaling salita, sa mata ng lahat, ikaw ang dumukot kay Joanna at pumatay sa kanya pagkatapos. Habang sinasabi niya yon, gumalaw ang kanyang katawan at sa isang iglap, nagbago siya sa anyo ni Imo. Nang makita yon, umiti na lang si Imo. Sa isang bahagyang pag-unat ng parehong kamay, walang kahirap-hirap niyang pinatid ang mga lubid sa kanyang pulso. Pagkatapos ay lumingon sa guard na nakatayo sa likod niya at sinabing, narinig mo ng malinaw ang lahat ngayon, hindi ba? Dahan-dahang inalis ng guard ang maskara at sombrero, at walang iba kundi si Ning Qingshu. Agad na nataranta si Song Xiaowan at napasabi, Qingshu, makinig ka sa akin. Ligtas na ligtas ang tiyahin mo, sinasabi ko lang ang mga bagay na yon para takutin ka. Hindi siya binigyan ni Ning Qingshu ng pagkakataong magsalita pa. Sumabog ang spiritual energy mula sa kanyang katawan habang malamig niyang sinabi, ibigay mo ang tiyahin ko. Kung hindi, hindi ito matatapos sa pamilyang Song. Gaano man katanga si Song Xialin, kahit siya ay napagtanto na ngayon na siya ay ganap na naloko. Habang tinitingnan ang pagkawala ng kontrol ng kanyang kaaway, tahimik na tumawa si Ye. Lahat ng sinabi mo kanina ay galing mismo sa iyong bibig. Ang napatunayan lang nito ay isa kang hangal. Lumingon sa kanya si Qingshu at malamig na sinabi, maaari ka nang umatras ngayon. Nasabihan ko na ang pamilya Zhou. Ang susunod na mangyayari ay hindi isang bagay na maaaring pakialaman ng isang mortal na tulad mo. Ang mga taong ito ay mga tunay na cultivator. Ngunit ang mga salitang iyon, na malinaw na may bakas ng pag-aalala para sa kanya, ay lalo lang nagpasiklab sa galit ni Song Xiaowan. Agad niyang inutusan ang dalawang mongheng cultivator sa ilalim niya na patayin siya doon din. Ngunit halos kasabay noon, humarang si Ning Qingshu sa harap niya. Pinahinto nito ang dalawang monghe at napaurong pa sila ng kalahating hakbang. Nangitim ang mukha ni Song Xiaowan habang malamig siyang nagbanta. Ning Qingshu, huwag mong kalimutan na nasa kamay ko pa rin si Zuna. Isang tawag ko lang at mamamatay siya agad. Kaya ano ang pipiliin mo? Protektahan si Mo o protektahan ang tiyahin mo?
Ang mga salitang iyon ay agad na naglagay kay Ning Xingxui sa isang alanganing sitwasyon. Nang makita yon, kinuha lang niya ang kanyang telepono at mahinahong sinabi sa kanya, hindi mo kailangang mag-alala. Nailigtas na si Zhong Xiaon. Nang marinig iyon, agad na kinuha ni Zhong Xiaon ang sarili niyang telepono para tingnan. Ngunit sa kanyang pagkagulat, wala na si Zhong Xiaon sa surveillance feed sa kanyang screen. Ang totoo ay 15 minuto na ang nakalipas, kinontra siya ng stand-in ni Zhong Xiaoan at inilipat si Zhong Ha sa isang ligtas na lugar. Lumingon si Qing Shiwa kay Lai Mo, puno ng komplikadong emosyon ang kanyang ekspresyon. Hindi niya kailanman inasahan na ang isang taong itinuturing pa rin niyang mortal ay kayang iligtas ang kanyang tiyahin ng ganoon kadali. Nang tuluyang maintindihan ni Zhong Xiaoan ang nangyari, sumiklab siya sa galit at inutusan muli ang kanyang mga tauhan na sugurin siya. Sakto noong kumilos si Ning Qingshu para protektahan siyang muli, may ilang madilim na lilang anino ang biglang lumabas at itinali ang kanyang mga braso at binti. Sinamantala ng dalawang monghe ang pagkakataon na lampasan siya at dumiretso sa kanya. Ngunit ang hindi inaasahan ng dalawang monghe ay kumislap ang kanyang anyo at naglaho siya sa kanyang kinatatayuan. Sa sumunod na iglap, ibinagsak niya ang isang kamay sa ulo ng payat na monghe habang nagpakawala ng malupit na sipadiretso sa mukha ng matabang monghe. Sa isang sagupaan lang, pareho silang nadurog sa kinatatayuan nila. Ang nakita ay nag-iwan kay Ning Qingshu na tulala at maging si Song Shu ay napanganga sa gulat. Noon lang napagtanto ni Ning Qingshu ang katotohanan. Isa ring cultivator si Yemo. Umikot ang spiritual energy sa paligid niya habang tinititigan niya si Song Shu ng malamig. Matagal ko nang inaasahan na makilala ka ng maayos. Pagpapakulong sa akin, pag-uutos kay Zheng Wenxiao na magpadala ng mga tao para sa akin, pagkidnap sa kaibigan ko, pananakit sa aso ko. Simulat sa pool, para kang langaw na umaali-aligid sa akin, at matagal na kitang gustong patayin. Nakatayo sa gilid, si Ning Qingshui ay tinamaan ng iba't ibang emosyon. Hanggang ngayon, palagi niyang pinaniniwalaan na siya ang humila sa kanya, isang mortal lang, sa gulo ng mga cultivator. Sumigaw siya kay Song Xiaoan sa malayo. Walang kinalaman dito si Yemo. Kung anong meron sa atin lang yon. Dahil sa mga salitang iyon, umumbok sa galit ang mga ugat sa noo ni Song Xiaoan. Naggalit ang kanyang mga ngipin, umungol siya, Yemo, dapat kang mamatay. Pagkatapos niyang magsalita, pinasugod niya ang anino sa likod niya diretsyo sa kanya. Agad na nagbago ang mukha ni Ning Qingsui sa nakita, at sumigaw siya na umiwas ito. Ngunit sa sumunod na segundo, sumabog ng malakas ang lugar kung saan siya nakatayo. Nang dahan-dahang humupa ang usok, natigilan si Ning Qingsui dahil hindi nasaktan si Yemo at ang tanging ginawa niya ay bahagyang itapak ang kanyang paa. Ang aninong puno ng spiritual energy ay agad na nadurog ng spiritual force na sumabog mula sa kanyang katawan at maging ang mga aninong nakagapos sa mga braso at binti ni Ning Qingsui ay biglang naglaho. Ang eksenang iyon ay ikinagulat din ni Song Xiaoan. Ang kanyang buong lakas na atake bilang isang first-level cultivator ay walang nagawa sa kanya. Binigyan niya lang si Song Xiaoan ng isang mapanghamak na ngiti. Kailan pa naging kahanga-hanga ang first-level cultivation? Pagkasabi niya noon, inilabas niya ang buong lakas ng kanyang second-level cultivation nang walang pag-alinlangan. Nakatayo sa tabi niya, mas malinaw itong naramdaman ni Ning Qingshu kaysa kaninuman. Agad niyang nasabi na ang kanyang aura ay higit na nakahihigit kay Song Xiaoan. Sa sumunod na sandali, hindi siya nag-atubili at ginamit ang Cloud's Shadow Step at sumugod kay Song Xiaoan na parang isang multo. Isang sipa ang nagpatalsik kay Song Xiaoan paatras, na umubo ng dugo noon din. Kahit na hindi mahina si Song Xiaoan. Sumabog ang spiritual energy mula sa kanyang katawan at sa likod niya, dahan-dahang nabuo ang isang kakaibang anino na may patayong mata. Iniunat ng anino ang dalawang malalaking kamay at ibinagsak sa kanya na parang pumapatay ng langaw. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at sinalo ang atake ng napakadali. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, sinamantala ni Song Xiaoan ang pagkakataon na ibaon ang isang kamay sa lupa. Sa sumunod na segundo, lumambot ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa at nagsimulang lumubog ang kanyang mga binti. Nang makita iyon, bigla niyang inilabas ang kanyang lakas at dinurog ang dalawang higanting kamay sa isang iglap. Pagkatapos noon, ikinuyom niya ang kanyang kanang kamay at dahan-dahang nag-ipon ng lakas. Pagkatapos ay isinuntok niya ito ng malakas diretsyo sa lupa. Sa isang malakas na dagundong, sumabog sa mga bitak ang lupa sa ilalim niya. Isang malamig at mapanghamak na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hinugot niya ang kanyang kamay mula sa basag na lupa, at sa kanyang palad ay may isang insekto na gawa sa purong spiritual energy. Kaya pala yon ang katotohanan. Ang shadow art ni Song Xiaoan ay isang spirit parasite pala na nakatira sa loob ng insektong iyon, nabubuhay sa pagkain ng spiritual energy ng host nito. Bahagya niyang hinigpitan ang kanyang mga daliri at dinurog ang insekto noon din. Ang ataking iyon ay nagdulot ng isa pang mabigat na tama kay Song Xiaoan. Bumagsak siya sa lupa na kaawa-awa. Nanginginig ng hindi mapigilan ang buong katawan niya. Pero kahit noon, hindi sumuko si Song Xiaoan. Isa ka lang basurang itinakwil ng sarili mong pamilya. Hindi mo ako pwedeng patayin, kabilang ako sa pamilya Song. Alam mo ba kung sino ang lolo ko sa tuhod? Isa siyang tunay na miyembro ng Hidden Sect.
Kapag pinatay mo ako, patay ka rin. Hindi niya pinansin ang walang kwentang galit ni Song Shawan. Naglakad lang siya papalapit sa kanya, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Noon lang talaga nagsimulang mataranta si Song Shewen. Nagmamadali siyang nagmakaawa, Yemo, kung pakakawalan mo ako, palalagpasin ko rin ang buhay mo. Nagkamali ako. CJ, pakiusap, hayaan mo na lang akong umalis. Hindi na nag-aksaya pa ng salita si Yemo sa kanya. Agad na bumalot ang makapal na spiritual energy sa kanyang kamao, at isinuntok niya ito ng malakas sa mukha ni Song Shawan. Napakalakas ng tama na nag-iwan ito ng butas sa lupa. Tumingin siya sa walang buhay na katawan ni Song Shawan, malamig ang kanyang mga mata, at sinabing paalam. Ang malinis at walang awa niyang paraan ng pagpatay ay nagpadala ng kilabot sa gulugod ni Ning Qingshui habang nakatayo siya sa malapit. Nang bumalik siya sa sarili, marahan siyang nagsalita, salamat. Akala ko isa ka lang mortal. Hindi ko napagtanto na ako pala ang tunay na ignorante. Yumuko siya at kinuha ang singsing sa kamay ni Song Shawen. Kahit hindi niya ako hinabol, hindi ko pa rin siya pakakawalan. At ngayon, nakuha ko na rin ang gusto ko. Tahimik na sinusuri ang singsing sa kanyang kamay, mabilis siyang nakabuo ng konklusyon. Ito siguro ang spirit artifact na inasahan ni Song Shewen. Magaspang ang pagkakagawa, ngunit hindi maikakaila na ito ay isang bagay na isang 4th level cultivator lang ang makakagawa. Sa sandaling iyon, marahang nagtanong si Ning Qingshu mula sa likuran, kung ganito kakalakas, bakit ka pa rin itinakwil ng pamilya Yi? Kung ipinakita mo lang ang lakas mo, bukod sa mapapanatili mo ang iyong pwesto, maaari mo pa sanang ipaglaban ang posisyon bilang pinuno ng pamilya. Nang marinig iyon, sinulyapan niya ito at sumagot sa mahinahong tono, wala na akong kinalaman sa pamilya Yi. At saka, ang kasalukuyan kung ako ay hindi pa talaga malakas. Kapag umabot lang sa 3rd level ang isang tao, doon lang mangyayari ang isang tunay na pagbabago sa kalidad. Nang marinig ang mga salitang iyon, tahimik na nanumpas si Ning Qingshui sa kanyang puso na kahit anong halaga ang kailangan niyang bayaran, abutin niya ang 3rd level ng cultivation. Dahil sa pagiging isang tunay na cultivator lamang siya ganap na makakawala sa mga kadenang inilagay ng kanyang pamilya sa kanya. Nang mapansin na napaisip siya, naglabas si Ies ng isang tableta at sinabing, ayon sa ating kasunduan, aayusin ko ang problema sa iyong katawan. Ito ay tinatawag na spirit scattering pill. Tumutulong ito na dahan-dahang ikalat ang marahas na magulong spiritual energy sa loob mo. Nang marinig niya yon, agad siyang nabahala. At hindi ba't nangangahulugan iyon na mawawala na ang lahat ng kasalukuyan kong cultivation? Hawak ang tableta, sinabi niya ng bawat salita, mayroong malaking mali sa sinaunang paraan na iyong ginagamit sa pag-cultivate, lalo na sa kasalukuyang estado ng iyong katawan. Walang paraan para maipagpatuloy mo pa yan, kung pipilitin mo pa, mas maaga ka lang mamamatay. Malungkot niyang tiningnan ang tableta sa kanyang kamay. Ibig sabihin ba niyan, mamumuhay na ako bilang isang mortal habang buhay? Tumingin si Yemo sa kanya at direktang nagtanong, gusto mo bang matuto ng isang tunay na paraan ng cultivation? At sa gayon, para matuto ng tunay na cultivation art at ganap na makalaya sa kontrol ng kanyang pamilya, nagsimulang tumira pansamantala si Ning Qingshu sa bahay ni Ingmo mula sa araw na yon. Nang makita ang bahagyang pamumula sa kanyang mga pisngi, bahagya siyang kumunot noo at nagtanong sa mahinang boses, inaatake ka na naman ba ng iyong kondisyon? Sa mga salitang iyon, agad niya itong itinulak papasok sa bahay. Tama na, huwag ka nang magtanong, pumasok na muna tayo. Matapos maayos ang lahat, dinala niya ito sa maliit na bakuran. Sinulyapan niya ang aso sa bakuran, tapos sinabi sa kanya, mula ngayon, mag-cultivate ka sa tabi ng silver heart herb. Ang spiritual energy na ibinibigay nito ay banayad, na perpekto para sa dahan-dahang pagpapagaling ng iyong katawan. Nang makita siya ng aso, inilabas nito ang dila at masayang tumakbo papalapit sa kanya. Yumuko siya at hinimas ang ulo nito. Pagkatapos ay binuhat niya ang aso at nakangiting sinabi sa kanya, bago ako umalis, ituturo ko sa iyo ang totoong paraan ng cultivation. Para naman sa iyo, ang trabaho mo ay tulungan akong alagaan ang silver heart herb at ang asong ito. Hindi niya mapigilang umitirin at tinukso siya, bihira yan. Hindi ko akalaing makikita ko ang ganyang ekspresyon sa mukha mo. Inagaw niya ang aso mula sa kanyang mga braso at tiningnan ito. Anong pangalan niya? Nang makitang bigla siyang natigilan, agad na unawaan ni Qingshua. Huwag mong sabihing wala pa rin siyang pangalan, bakit hindi mo siya pangalanan? Sa huli, kapag may pangalan ng isang bagay, doon lang ito tunay na naalala ng mundo. Tiningnan niya ang nakakatawang mukha ng aso, na nahimik saglit, at saka sinabing, kung gayon, tawagin natin siyang 16. Agad na tumahol ng 2 beses ang aso na parabang gustong-gusto nito ang pangalan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, hindi mabilang na pamilyar na mga anyo ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Senior Brother 16, tingnan mo, hindi ba't napakagaling ko? Little 16, kay na. Pagbalik sa kanyang silid, naligo ng matagal at komportable si Ning Qingshui. Habang pinapatuyo ang basa pa niyang buhok, nagtanong siya, ano ang plano mong gawin sa pamilya Song? Ibinaba niya ang kanyang telepono at agad na tumalim ang kanyang tingin. Naisaayos ko na ang lahat ng dapat ayusin para sa kung sino ako sa kanilang paningin. Hindi mawawala si Song Shewen. Samantala, sa labas ng isang kuweba sa likod ng bundok ng lupain ng pamilya Song,
ilang matataas na opisyal ng pamilya Song ang nakatayo roon sa tahimik na pila. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Song ay lumingon sa binatang katabi niya at nagtanong, Song, sigurado ka bang lalabas ang iyong lolo sa tuhod mula sa kanyang pag-iisa ngayon? Hindi mapigilan ni Song Sean na makaramdam ng kaunting kaba dahil iyon mismo ang sinasabi sa impormasyong natanggap niya. Sa sandaling iyon, ang mga pinto ng kuweba ay biglang gumawa ng malalim na dagundong. Sa sumunod na sandali, isang malaking kuko ang unang lumabas. Pagkatapos ay lumitaw ang isang matandang lalaki na may puting buhok at balbas, nakaupo sa ibabaw ng isang leon, bumubulong sa mahinang boses. 5 taon. Talagang lumilipas ang panahon sa isang iglap lang para sa mga cultivator. Pinaghintay ko kayong lahat dito para sa matandang ito na halos isang paa na ang nasa hukay. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi ang matandang patriarka ng pamilya Song. Sa sandaling makita siya, sabay-sabay na yumuko ang lahat sa pamilya Song. Ang pinuno ng pamilya sa unahan ay nagsalita ng may higit na paggalang. Binabati kita, tiyuhin, sa matagumpay na pag-abot sa 2 antas ng cultivation. Mula sa araw na ito, isa ka na sa mga maalamat na immortal at tiyak na magtatamasa ng walang katapusang buhay at kayamanan. Malinaw na ikinatuwa ng matandang patriarka ang mga salitang iyon. Ibinaling niya ang kanyang mga mata sa kanyang apo sa tuhod at nagtanong, Shawan, narinig ko noon na inaasikaso mo raw ang batang iyon mula sa pamilya I. Anong naging resulta? Sa harap ng matandang patriarka, halatang kinakabahan si Song Shawan habang sumasagot sa mahinang boses, Lolo sa tuhod, napagdesisyonan ko na pong palampasin na lang ito. Tutal, isa lang naman siyang mortal. Hindi na talaga kailangan. Ngunit bago pa siya matapos, malamig siyang pinutol ng matandang patriarka. Bilang isang miyembro ng pamilya Song, nangahas kang bigkasin ang salitang sumuko. Hindi dahil paborito kita ay hindi na kita itatakwil. Dahil hindi mo kaya, ako na mismo ang haharap dito para sa'yo. Wukyu, Chin Shipping. Kayong dalawa ay pupunta sa Ninghay at dadalhin sa akin ang ulo ng batang iyon. Bumalik ang eksena sa kanyang bahay. Ngayon ang unang araw na mananatili si Ning Qingsu doon. At maaga pa lang, ginising na niya ito. Dahil alas 5 ng umaga ang oras kung kailan pinakapuno ang spiritual energy, at ang pag-cultivate sa oras na yon ay madalas na nagbibigay ng dobleng resulta sa kalahating pagsisikap. Naghanda na rin siya ng isang tasa ng tsaa para sa kanya. Hindi man lang nagtanong si Ning Qingshu kung ano yon. Kinuha niya lang ito at ininom lahat. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang isang pambihirang ginhawa na kumalat sa buong katawan niya. Ang totoo, ang tsaang ito ay sarili niyang pinasimpleng bersyon ng isang spirit gathering pill. Dahil sa kasalukuyang kondisyon ni Ning Qingshui, ang kanyang katawan ay kaya lamang ang mabagal at banayad na pag-aalaga ng spiritual energy. Ang buong spirit gathering pill ay masyadong matindi para sa kanya. Ginawa niya ang inuming ito gamit ang celery, pipino, at kaunting pulbos ng pildoras, na lumilikha ng isang bagay na perpektong angkop para sa kanya. Kahit na, ang ganitong uri ng paggamot na base sa pagkain ay maituturing lamang na paraan ng isang baguhan para sa mga bagong silang nasanggol sa kontinente ng Luisoix, kung saan nanggaling si Yemo. Ang mga tao sa mundong ito ay sadyang napakahina ng pangangatawan. Matapos mag-isip sandali, dahan-dahan siyang tumayo at sinenyasan siyang magpalit ng damit na mas angkop para sa paggalaw dahil ang susunod ay ang totoong bagay na. Ituturo na niya sa kanya ang isang tunay na paraan ng cultivation. Sa sumunod na eksena, nakaupo na silang dalawa ng nakadekwatro sa magkahiwalay na malalaking bato sa isang parke. Habang pinapanood siya, nagsimulang magpaliwanag si Yemo, kapag mas malapit ka sa kalikasan, kadalasang mas nagiging siksik ang spiritual energy. Ngunit kakaiba ang itsura nilang dalawa, kaya mabilis itong nakakuha ng atensyon mula sa mga matatandang nakikiusyoso na hindi mapigilang magsismisan. Nagme-meditate ba ng sabay ang magkasintahang yan? Anong alam mo? Ganyan ang itsura ng tunay na pag-ibig. Kung handang sumama ang lalaki sa lahat ng ito, talagang may gusto sila sa isa't isa. Habang nakapikit ang mga mata, naramdaman niyang biglang uminit ang kanyang mga pisngi. Nahihiya siya at naiinis. Paano nakikita ng mga matatandang ito ang romansa sa ginagawa namin? Napansin din niya ang pagbabago sa kanyang emosyon at agad siyang pinaalalahanan sa mahinang boses, manatiling kalmado pero huwag magpadistorbo. Mag-focus ka sa pagdama sa daloy ng spiritual energy sa paligid mo. Ang paraan na ginamit mo dati ay pilit na sinisipsip ang lahat ng uri ng enerhiya ng walang pagtatangi. Ibig sabihin, ang naiipon sa loob ng iyong katawan ay hindi lang spiritual energy, kundi malaking halaga rin ng marahas at magulong enerhiya. May dahilan kung bakit hindi nakikita o nahahawakan ng mga mortal ang mga enerhiyang iyon. Ang harang na iyon ay bahagi ng natural na proteksyon ng katawan, ngunit pilit mo itong sinira. Ang tunay na cultivation ay tungkol sa pagpapadalisay. Inihihiwalay mo ang pinakabanayad, pinakadalisay na spiritual energy at ginagamit ito para alagaan ang katawan. Ang iyong uri ng cultivation ay gumagamit lamang ng halos 40% ng enerhiya sa pinakamainam na kalagayan. Ang paraan na itinuturo ko sa iyo ay maaaring magpalapit sa paggamit na iyon sa pagiging kumpleto. Upang gabayan ang spiritual energy papasok sa katawan, kailangan mo ng mental force.
Ang puwersang iyon ay matatagpuan sa espasyo sa likod ng noo. Ang tinatawag ng mga cultivator na spirit platform. Una, alisin ang laman ng iyong isip. Damhin mo ito, hanapin mo ito, at kapag nahanap mo na, gabayan mo ito. Sa ilalim ng gabay ni Imo, unti-unting pinakalma ni Ning King Shui ang kanyang isip, dahan-dahang inalis ang laman nito, at sinimulang subukang damhin ang banayad na pagbabago ng spiritual energy sa kanyang paligid. Ngunit marahil dahil sa sobrang lalim ng obsesyon sa kanyang puso, gaano man siya nagsikap, hindi pa rin niya tunay na maramdaman ang spiritual energy. Noong malapit na siyang sumuko, isang kamay ang biglang dahan-dahang dumikit sa gitna ng kanyang noo. Dahan-dahang pumasok ang mga hibla ng spiritual energy sa kanyang spirit platform na nagpanginig sa buong isipan niya. Pagkatapos ay bahagyang yumuko si Yemo at bumulong malapit sa kanyang tainga. Ipikit mo ang iyong mga mata. Gamitin mo ang aking spiritual force at subukang damhin itong muli. Ang biglaang paglapit na iyon ay agad na nagpamula sa mga pisngi ni Ning King Shui. Matapos niyang pakalmahin ang sarili ay muli siyang pumikit. At sa pagkakataong ito, matagumpay niyang naramdaman ang spiritual energy sa kanyang paligid. Pagkatapos ay inalis niya ang daliri niyang nakadiin sa kanyang noo. Tama na yan sa araw na ito. Sa susunod na mga araw, mag-focus muna sa pagdama ng spiritual energy, pagkatapos ay dahan-dahang alamin kung paano ito gabayan. Sa ganoong paraan mo lang tunay na maaabot ang unang antas ng cultivation. Pagbalik sa kanyang silid, nalaman ni Ning King Shui na paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang eksena kung saan sobrang lapit niya, na nag-iwan sa kanya ng pagkailang at inis. Huminga siya ng malalim, tahimik na pinapagalitan ang sarili para piliting pakalmahin ang isipan. Dahil sa ngayon, may mas mahalaga siyang dapat gawin, ang umabot sa unang antas ng cultivation sa lalong madaling panahon. Isang linggo makalipas, sumakay si Emo sa sasakyang inayos ng smuggler at opisyal na nagtungo sa Lushai. Matapos ang isang buong linggong pagsisikap, naabot na rin ni Ning King Xiao ang punto kung saan kaya na niyang patuloy na damhin ang spiritual energy. At sa mga spirit gathering pill na iniwan niya, sapat na yon para tulungan siyang umabot sa unang antas. Pero ang hindi niya inaasahan ay sa sandaling pag-alis niya, agad na natunton ng mga asasin na pinadala ng pamilya Song ang kanyang tahanan. Lumipat ang eksena sa opisina ni Su Jingwen para tiyakin ang kanyang kaligtasan. Espesyal siyang gumawa ng pulseras bago umalis at ibinigay ito sa kanya bilang regalo. Bawat jade bed sa pulseras ay may maingat na inukit na anting-anting sa loob. Kung sakaling mapahamak si Su Jingwen, kailangan lang niyang i-activate ito sa paraang itinuro niya. Samantala, si Emo mismo ay nasa daan pa rin papuntang Lushai. Pinagmasdan ng kanyang kalmadong tingin ang iba pang pasahero sa loob ng sasakyan, at may bahagya siyang pakiramdam na bawat isang nakasakay ay marahil may dahilan kung bakit hindi nila maiwasang pumunta sa lukso. Ngunit biglang huminto ang sasakyan. Sa sumunod na segundo, sinipa at natanggal ang pinto. Ilang kabataang lalaki na may hawak na patalim ang sumugod sa sasakyan. Nang makita yon, nagmamadaling lumapit ang driver na may kabadong ngiti. Mga kapatid, mula kayo sa Flower Gang. Tama ba? Ang sasakyang ito ay pag-aari ni Master Hong. Ngunit bago pa siya matapos, isang patalim ang tumagos sa kanyang dibdib. Makalipas ang isang segundo, bumagsak siya sa sahig, patay agad. Pinagmasdan ng malamig na tingin ng nangungunang binata ang lahat sa loob at sinabi sa isang malamig na boses, may isang tao sa sasakyang ito na hindi dapat naririto. Lahat bumaba at makipagtulungan sa aming paghahanap. Kung hindi, matutulad kayo sa kanya. Kalmado niyang sinuri ang buong sasakyan. Sa huli, itinuon ng paunahing bida ang kanyang tingin sa taong mahigpit na humahawak sa isang bag. Malinaw na ang taong iyon ang kanilang tunay na target at nadamay lang siya sa gulo dahil sa purong kamalasan. Sa sandaling iyon, isa sa mga binata ang naglabas ng itak at masamang tumingin kay Emo. Anong laman ng bag mo? Ibigay mo na ngayon. Ngunit bago pa man siya matapos magsalita, nawala na si Emo sa kanyang upuan. Sa sumunod na segundo, naramdaman ng binata ang isang malakas na puwersang tumama sa kanya mula sa likuran. Ang kanyang anyo ay lumitaw na nang walang ingay sa likod ng masamang loob. Pagkatapos, iwinasiwas niya ang kanyang kamao at buong lakas na sinuntok ito sa mukha ng lalaki. Napakalakas ng puwersa sa likod nito na nagpatalsik sa binata palabas ng sasakyan. Pagkatapos nito, ibinaling niya ang kanyang malamig na tingin sa mga natitira. Kulang ako sa oras. Sabay-sabay niyo akong sugurin. Ang mga salitang iyon na hayagang ng insulto ay agad na nagpasiklab sa kanilang galit. Itinaas ng iba ang kanilang mga patalim at sumugod sa kanya na may galit na sigaw. Sa isang suntok lang, pinatalsik niya ang lalaki sa harapan. Pagkatapos, sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ng isa pa, at nagpakawala ng malakas na suntok diretsyo sa baba ng lalaki. Sa isang kurap lang, lahat ng masamang loob na may hawak na kutsilyo ay tuluyan ng nawalan ng kakayahang lumaban. Ang lalaking humahawak sa bag sa buong panahon ay naiwang nakatulala sa sobrang gulat. Ang kanilang sasakyan ay malubharing nasira sa laban at malinaw na hindi na makaandar. Ang masama pa, nasa kalagitnaan sila ng liblib na kagubatan at walang signal ang bawat telepono. Walang paraan para makipag-ugnayan sa labas ng mundo.
Sa paligid nila ay may walang katapusang malawak na kabubatan at walang nakakaalam kung anong panganib ang maaaring biglang lumitaw mula sa di kilalang ilang. Sa isang sandali, lahat ng naroroon ay binalot ng takot at mabilis na kumalat ang malalim na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa sa grupo. Ngunit umakto si Yemo na parang walang nangyari, kaswal na naglakad para umupo sa ilalim ng lilim ng isang puno. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi magiging mahirap ang paglabas sa gubat na ito. Ngunit ang paghahanap sa eksaktong lokasyon ng Lucy ay mangangailangan pa rin ng paghahanap ng isa pang smuggler para manguna sa daan. Sakto namang lumapit ang lalaking kanina pa may hawak ng bag. Papunta ka rin sa Lucy. Tama. Maaari kitang dalhin doon, pero bilang kapalit, kailangan mo akong protektahan hanggang Gubentown. Payag, walang pag-aalinlangan, diretsahan siyang tumanggi. Agad na nabalisa ang lalaki. Pag-isipan mong mabuti. Kung wala ako, hindi mo mahahanap ang Lucy. Bago pa siya matapos, diretsahan niya itong pinutol. Ang mga taong iyon kanina ay habol ka. Hindi ba? Mas tiyak, habol nila ang kahon sa iyong mga kamay. At ano ang nag-iisip sa iyo na nasa posisyon kang makipagtawaran sa akin? Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa kanya sandali. Pagkatapos matauhan, dahan-dahan niyang inalis ang maskara sa kanyang mukha. Noon lang niya napagtanto na ang kausap pala niya ay isang babae. Ang pangalan ko ay Wendong, taga-Lucy ako, hindi ka naman papunta doon para sa pera. Di ba? Habang nagsasalita, naglabas siya ng isang maliit na bote mula sa kanyang bag. Ang hinahanap mo ay dapat ito. Tama. At kaya, nang dalhin siya ni Wendong sa Gubentown, sa daan, paulit-ulit niya itong binalaan na huwag masyadong ipapakita ang kanyang tunay na lakas. Dahil kapag nakilala siya ng grupo kanina, tiyak na magdadala ito ng mas maraming gulo pagkatapos. Di nagtagal, dumating ang dalawa sa labas ng isang tindahan kung saan may isang matandang lalaki na nakaupo sa lupa, kinukulit ang aso sa harap niya. Ang matandang lalaking iyon ay walang iba kundi si Joao Agua, ang pinakakilalang smuggler sa Gubentown. Lumapit si Wendong at sinabi sa pamilyar na tono, Uncle Igua, kailangan ko ang tulong mo ngayon. Pakiusap, ayusin mo ang isang ruta para sa akin at sa aking kaibigan para makapasok sa Lucy Town, kagyat ito. Kaya sana maayos mo ito sa lalong madaling panahon. Nang marinig iyon, hindi nag-atubili ang matanda at agad na pumayag. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa kanya, sa loob ng maraming taon, ang konvoy ni Uncle Igua na ang nagsusupply sa Lucy Town. Ang kanyang mga ruta ay malawak, matatag at maaasahan. Sa lahat ng mga taon na ito, marami na rin silang natulungan ni Anhai sa Lucy, kaya palagi silang may magandang reputasyon doon. Sa puntong iyon, bahagyang lumungkot ang kanyang ekspresyon. Kaya lang, may sakit si Anhai sa lahat ng mga taon na ito at halos palaging nasa ospital. Ngunit bigla na lang, isang hindi kaaya-ayang boses ang umalingaw-ngaw. Mukhang maganda ang negosyo mo ngayon ah. Kaya hindi ba oras na para bayaran mo ang perang utang mo sa aming kasino? Kung hindi, ang konvoy na isinanla mo ay sa amin na. Sa sandaling nakita niya kung sino ang dumating, malinaw na nagpanik ang mukha ni Joao Agua. Agad na napuno ng pagkalito ang puso ni Wendong. Laging kinamumuhian ni Uncle Agua ang pagsusugal. Kaya paanong naisanla niya ang kanyang konvoy? Agad na sumigaw pabalik sa galit si Joao Agua. Kayong mga tarantado, wala kayong respeto sa mga patakaran ng underworld. Sinadya ninyong maglagay ng patibong na loan shark noong desperado ako sa pera. Nang marinig iyon, bahagya lang tumawa ang lalaking blonde. Pero lahat ay malinaw na nakasulat sa itim at puti para bayaran ang pagpapagamot para sa matandang may sakit mong asawa. Talagang kumuha ka ng 500,000 mula sa aming kasino. Nang marinig ito, nagsimula siyang mag-isip ng mabilis na kung mawawala kay Uncle Igua ang kanyang konvoy, wala na siyang paraan para makabalik sa Lucy Town. At ang mga tao doon ay naghihintay pa rin sa kailangan niyang ihatid. Sa sumunod na segundo, direkta siyang humakbang sa harap ni Joao Agua. Ang perang utang ni Tio Agua sa inyo, ako na ang magbabayad para sa kanya. Agad na nag-snap ng daliri ang lalaking blonde at tamad na sinabi, humiram si Ginoong Joe Aiga ng 500,000 sa kasino namin. Ang interes sa unang araw ay 0% at ang collateral ay ang kanyang konvoy. Pero ang 0% na interes na yon ay para lang sa unang araw, sa pangalawang araw. Naging 20%, sa pangatlong araw, 30% at ceteris niya. Ngayong araw, ang utang ay tumagal na ng 15 araw at ang kabuuan ay umakyat na sa 6.25 milyon. Kung hindi nila ito mababayaran, kailangang ayusin ang mga bagay ayon sa patakaran ng Gubentown. Sa Gubentown, kayang ayusin ng sugal ang lahat, mga utang o kahit buhay. Kung manalo ka, lahat ay maaaring mabura agad-agad. Pero kung matalo ka, agad na dodoble ang utang. Kaya naman, mas mabuting gamitin na lang nila ang isang dice game para pagpasyahan ang kapalaran ng utang na iyon. Dahil doon ay agad na napalagay sa alanganin si Wendong at napansin ng nakatayong si Yimo sa malapit na nasukol na siya. Ang laban sa sugal na ito ay halatang pangalawang bitag na inihanda ng kabilang panig. Mabilis siyang nagsimulang mag-isip. Pagdating sa paghula ng dice, ang susi ay ang pakikinig ng mabuti sa tunog ng paggulong. At noong bata pa siya, espesyal na sinanay ng ama ni Kuya Fongnan ang kanyang pandinig gamit ang dice.
Nangangahulugan iyon na ito ang isang larangan kung saan mayroon talaga siyang kalamangan. Sa isipang iyon, pinatigas niya ang kanyang loob at pumayag. Habang umuupo ang lahat, kinuha niya ang dice cup at malakas itong inalog. Pagkatapos, sa isang malakas na kalabog, ibinagsak niya ito sa mesa. Bahagyang tumawa si William at sinabing, "Ladies first, ikaw ang pumili." Suminghal siya ng malamig at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata na sa unang tingin, sa tatlong dice, ang tsansang makakuha ng odd o even ay parehong kalahati, kaya mukha itong patas na laro. Pero sa katotohanan, naisaulo na niya ang tunog ng bawat dice nang lumapag ito kanina lang. Ilang sandali pa, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Matatag ang kanyang boses nang sabihin niyang, "Pinipili ko ang even." Ngumiti si William na parang walang mali. "Kung gayon, sa odd ako." At tama nga, nang ipakita ang mga dice, ang tatlong numero ay 2, 3, at 5, isang even na total. Nang makitang malinis siyang nanalo sa unang round, labis na natuwa si Joao Agua at agad siyang sinimulang palakasin ang loob mula sa gilid. Hindi nagtagal, kinuha niya ang dice cup at inalog itong muli. Muling bumagsak ang cup sa mesa. Pinili niya ang odd ng halos walang pag-aalinlangan, puno ng kumpiyansa. Ganoon pa rin ang ngiti ni William habang tamad na sinabi, "Sa round na ito, triples ang taya ko." Habang dahan-dahang inaangat ang dice cup, lahat ng tatlong dice ay lumabas na sixes. Ang resulta na iyon ay agad na nagpabago sa kanyang mukha. Siya, na nakatayo sa malapit, ay nakita na ang bawat detalye ng nangyari. Mabilis niyang pinilit ang sarili na kumalma, ibinalik ang mga dice sa cup, at nagsimulang alugin itong muli na may malakas na kalansing. Tumama ang dice cup sa mesa sa ikatlong pagkakataon. Isang manipis na patong ng pawis ang nabuo na sa kanyang noo. Kahit na, nagtiim pa rin siya ng bagang at pinili ulit ang odd. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni William na parabang nakita na niya ang kahihinatnan. Sa boses na puno ng katiyakan, sinabi niya, "Sa mesang ito ang aking ganap na teritoryo. Sa round na ito, pipiliin ko ang even." Ang mga salitang iyon ay agad na nagpabagsak sa kanyang loob. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri habang inaabot niya para alisin ang takip ng cup. Ngunit sa sandaling iyon, isang kamay ang unang pumigil dito. Lumingon siya kay William, at mahinahong sinabi ni Guillermo, "Sa round na ito, ako ang makikipagsugal sa ginoong ito." Ang eksenang iyon ay hindi lang panandaliang nagpatulala kay William, kundi nag-iwan din sa kanya na lubos na nalilito. Agad niyang hininaan ang kanyang boses at ipinaliwanag sa kanya, "Ang lalaking ito ay katulad ko. Isa rin siyang cultivator.